May utos ang prison lord. Walang kahit sinong maaaring pumasok o lumabas ng itim na bilangguan nang walang pahintulot. Haring boksingero, gusto mo na bang matapos ang lahat? Walang silbiyang prison lord na yan. Ako si Tiger, isang hallmaster ng hukbo ng itim na pagpatay at hindi ako takot sa kanya. Ang mga pinto ng itim na bilangguan ay palamuti lang. Ngunit ang utos ng prison lord ang tunay na rehas na hindi dapat malampasan dahil may parusa sa sinumang sumuway. Prison Lord, hindi ito maganda. Ang mga tauhan ni Tiger ay pilit na pumasok sa banal na bilangguan para itakas ang bilanggo. Naghahanap sila ng gulo. Ngayong araw, papasok ako sa loob. Nakakita ka na ba ng kasing laki nito na kamao? Sa sandaling humakbang ka ng pasulong, ang lahat sa hukbo ng itim na pagpatay ay madadamay dahil sa iyo. Ha ha ha. Kapag nakuha ko na ang itim na bilangguan, ito na ang magiging kaharian ko sa susunod. Ha ha ha. Tiger? Lumuhod ka sa harapan ko. Tiger? Lumuhod ka sa harapan ko. Prison Lord. Sabi ko sa inyo, kung sino man ang sumuway sa mga batas ko, ay kailangang magbayad. Ang pagtataksil ng boxing champion ay nararapat lang sa parusa. Umalis na kayo rito kung ayaw nyo pang mawala. Prison lord, Akala ko ba pinuno ka ng Blood Gang? Pero hindi mo man lang makontrol ang isang underground champion at muntik pa siyang makapasok sa madilim na kulungan. Pumunta ka sa madilim na yungib para maparusahan ng 7 araw? At kapag nangyari pa ito ulit, ay hinding-hindi na kita mapapatawad. sa madilim na yungib? Napakadelikadong lugar niyon. Ibibigay ko ang $100 bilyong. Patawarin niyo lang po ako sa pagkakataong ito, prison lord. Nagagawa mo pa talagang makipagtawaran sa akin? Dagdag pang 3 araw. At kapag nabawasan niyo ng kahit 1 araw, dudurogin ko ang mga buto mo. Masusunod po, prison lord. Sino ang namamahala rito? Ako, Pagsabihan mo si Ye Wutian, sabihin mo sa kaniyang hindi siya nararapat para sa akin na si Yuling, huwag na siyang mangarap pa. Kahit anong gawin niya para makuha ang marriage contract ko para kay Yu family, hinding-hindi mangyayari ang gusto niya. ako nga si Ye Wutian. Ikaw si Ye Wutian? Kung ganoon ay mas imposible na iyon. Oh? Masyado ka namang kampante. Isa akong general ng Daxia, si Yuling, at ang Yuling Army ay personal kong binuo. Samantalang ikaw, isang hamak na guwardiya lang sa bilangguan, hindi tayo magkapantay ng antas. Wala nang saysay ang mahabang usapan. Ito ang kasulatan ng kasal. Gusto mo akong pakasalan? Hindi ka karapat-dapat. Pumunta ka pa rito para bawiin ang kasal? Parang patay na patay ako sa'yo? Hindi ba't masyado kang bilib sa sarili mo? Huwag ka nang magmatigas. Ito ang plake ng aking Yu family. Magsilbi na lang itong kabayaran sa iyo. Gamitin mo iyan sa susunod para magpasikat, para hindi masayang ang pagkakataon mong mapalapit sa Yu family. Tara na. Sino namang mag-aakalang ang panganay na anak ng Yu family ay ganito lang pala ang klase ng tao. Mabuti na lang at hindi ako sumunod sa pamilya ko. Napakasalan ang babaeng ito. Prison Lord, may masamang nangyari. Si Miss Jiang, siya ay... Papalabasin kita, walang hiya ka. Sinuwerte ka pang ipakasal kay Young Master Liu. Kung hindi ka susunod, mawawala ang batang iyon. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang babae ni Ye Wutian? Ibigay ang utos sa Wuchang, humanda sa pagsalubong. Bukas ng umaga, darating ang prison lord sa Zhenhai. Masusunod po. Nagbalik na ang prison lord sa mundo? Ang kalangitan ng Daxia ay nakatakda ng magbago. Paparusahan kita, wala kang hiya. Hindi ako magpapakasal. Bakit mo ba ako gagamitin para lang pasayahin ang mga taga-pamilyang Liu? Sinasabi ko sa iyo, ngayon ka rin dapat magpakasal sa pamilyang Liu. At siguraduhin mong pagsilbihan ng mabuti si Young Master Liu, kundi ay wala nang mangyayaring maganda sa batang iyan. Mama, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Mama, tulong po. Anong ginagawa mo?
Matandang ginang, huwag niyo pong gawin iyan kay Yaw Yaw. Hanggang ngayon ba, pinoprotektahan mo pa rin ang batang iyan? Hindi na nga pinansin ng pamilyang Liu na may anak ka na? Hindi ka pa rin kontento? Kayo riyan, parusahan niyo ang batang iyan at saktan siya ng husto. Yaw Yaw, huwag po. Huwag niyo pong sasaktan si Yaw Yaw. Sige na, pupunta na ako, payag na akong pumunta. Hindi naman sama-sama ang loob ko, pero ang kapalaran ng pamilyang Jiang ay nasa mga kamay na ng pamilyang Liu. Kung hindi kita ipapadala sa pamilyang Liu, tiyak na babagsak ang buong pamilyang Jiang. Sa araw na ito, mga kagalang-galang na Genhai, maraming salamat sa paglalaan ng oras para daluhan ang kasal ko sa Liu Ming. Isang malaking karangalan po ito. Napakalaking karangalan talaga. Maligayang pagbati sa inyo? Narito na ang bride. Paumanhin po talaga at pinaghintay namin si Young Master Liu. Ayos lang. Walang anuman. Oh, tingnan mo. Ang pinakamagandang babae ng lungsod ng Genhai. Tunay ngang walang kapantay ang kagandahan. Napipika na ba? Batiin mo na agad si Young Master Liu. Young Master Leo, Mabuti naman at nakikinig na kayong mga pamilyang Jiang sa pagkakataong ito. Mukhang may silbi ka rin palang matanda ka. Opo, tama po kayo. Salamat po sa papuri, Young Master Liu. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Oo nga. Sikat talaga ang pamilyang Liu. Nakahanap sila ng ganito kagandang bride. Ang pamilyang Jiang naman, sa pagkakataong ito, ay nakasumpong talaga ng swerte. Tama ka riyan. Hindi pwedeng ituloy ang kasalang ito. Sino itong lalaking ito na nangahas na lukoyin akong si Young Master Liu? Magbabayad ka. Ngayon ang huling araw ni Young Master Liu, narito ako para sikasuhin ang lahat para sa iyo. Wutian, Ikaw lang pala iyan, bata. Nangahas kang guluhin ang kasal ni Young Master Liu? Umalis ka na agad dito. Euro, huwag kang matakot. Narito na ako. Akala ko naman kung sino na. Tatay lang pala ng batang iyan. Nagawa mo pa akong sumpay na si Young Master Liu. Mga tauhan, tapusin niyo ang taong iyan. Humanda ka. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, itutumba kong babaeng ito. Wutian, umalis ka na, huwag mo na akong intindihin. Sabay tayong aalis? Nasa kamay nila si Yaw Yaw. Tatapusin nila si Yaw Yaw. Umalis ka na. Ano? Kayong mga walang hiya? Talagang ginamit niyo pa si Yaw Yaw para bantaan ako. Bakit? Anong magagawa mo kung bantaan kita? Ang isang hamak na tulad mo. Anong magagawa mo sa akin? Hayop ka. Wutian, huwag, bilisan mo, umalis ka na. Hahaha. May lakas ka ba ng loob na tapusin ako? Inimbitahan ko rin si Ginoong Yuling at si Ginoong Wu Chang. Hindi ka nila palalampasin. Ang tagapagtanggol ng lungsod ng Genhai. Nandyan na si Ginoong Yuling. Nandito na si Guardiang si Yu. Tapos ka na. Guardiang si Yu. Maligayang pagdating, Guardiang si Yu. Hey, sa wakas at dumating din po kayo. Anong nangyayari dito? Ang hambog na si Ye Wutian, gusto niyang mang-agaw ng ikakasal at balak pa niyang saktan si Batang Master Liu. Si Ye Wutian, mang-aagaw ng ikakasal? Usapan namin ito ni Pamilyang Liu. Wala kang pakialam dito. Ye Wutian, tingin ko ay kaya ka nandito para manggulo dahil hindi kita tinanggap nung nanliligaw ka. Masyado kang bilib sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo ulit, sa gulo namin ni Pamilyang Liu, mabuti pang huwag ka nang makialam. Hindi ako makikialam? Ako ang tagapagtanggol ng lungsod ng Genhai at lahat ng nangyayari sa lungsod ng Genhai ay sakop ng kapangyarihan ko. Hamak na guwardya, napakayabang mo naman. Pinili mo pang maging mahirap ang lahat. Paano ito nangyari? Mahal na pinuno. Ang lalaking itong si Ye Wutian ay sadyang walang respeto sa batas. Ang pananakit niya sa akin ay kawalan din ng respeto sa inyo. Kaya pakiusap pinuno. Parusahan niyo na siya agad. Hindi ko kailangan ng turo mo sa pagpapatupad ng batas. Yun ba? Ayokong makipaglaban sa iyo. Pero kapag ginalaw mo pa ako muli, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Dahil wala na akong kinalaman dito, hindi na ako makikialam. Kayo na ang bahalang mag-ayos niyan. Hala, pinuno. Hindi niyo ako pwedeng pabayaan kapag nawala ako. Siguradong magagalit si Lord Wu Chang. Huwag kang mag-alala. Hindi magagalit si Wu Chang. Sumusunod si Wu Chang kay Prison Lord at ako mismo si Prison Lord. Liu Ming, ilabas mo na ang anak ko ngayon din. Dahil kung hindi, may 100 paraan ako para tapusin ka. Huwag kang masyadong mayabang. Tingnan mo kung ano yun. Papa, iligtas mo po ako. Yaw Yaw. Mayabang ka, di ba?
Sige, magyabang ka pa. Anong sabi mo kanina? May narinig ako nagsasabing, siya raw ang prison master. Lapastangan! Tapusin ang mga kamay niya. Yao Yao, nagmamanhik ako sa iyo. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo sa akin. Bata lang si Yao Yao. Nakiusap ako na pakawalan niyo si Yao Yao. Subukan mong utusan muli ang talunang ito na hawakan ako. Hindi ba gusto mo akong saktan? Sige, ang gawin mo. Saktan mo ako? Sige na. Ang manggamit ng bata para sa pananakot ay talagang napakababa. Yao Yao, nagmamanhik ako sa iyo. Kahit ano gagawin ko, huwag mo lang saktan si Yao Yao. Nagmamanhik ako. Kita mo na. Mas marunong pa sa iyo ang isang babaeng nakakalam ng limitasyon. Lumuhod ka. Ay naku. Tinititigan mo pa ako ng ganyan? Gusto mo bang mawala ng mga mata ang anak mo? Papa, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Huwag. Wutian, bilis, iligtas mo si Yao Yao. Sige. Luluhod ako. Ang sarap sa pakiramdam. Tandaan mo, aling kamay ba ang ginamit mo pang sakal sa leeg ko kanina? Parusahan mo ang sarili mo. Sandali, Young Master Liu, wala siyang hawak na kutsilyo. Paano niya paparusahan ang sarili niya? Kung walang kutsilyo, edi humanap ka ng paraan. Wutian, huwag. Aray naman. Ano? Hindi mo ba kaya? Uy, tuturuan kita. Yao Yao, Tigil! Gagawin ko ang... Wutian, Masyado kang mayabang. Ngayon parang isang aso na lang. Lumuluhod ka sa harap ko para magmakaawa. Bitawan niyo si Yao Yao. Kung gusto mong palayain ko siya, hindi pa sapat yan. Hala, munting ganda. Akin ka na ba ngayon? Hindi ba di hamak na mas matindi ako kaysa sa walang kwenta mong asawa? Ha? ginawa na namin ang lahat. Pwede na bang palayain ang anak ko po? Pakawalan ng anak mo? Sino may sabi? Naku, wala akong sinabing ganoon. Hangal, tapusin niyo ang batang yan. Papa, iligtas niyo po ako. Yao Yao. Yao Yao? Oh, nakita mo ba? Wala na siya. Yao Yao. Liu Ming? Talagang humahanap ka ng sakit ng katawan. Pinasaktan mo ang anak ko? Ngayon ay pagbabayarin kita. Ginoong Wuchang, tuloy po kayo sa loob. Haha. Anak ko. Guardiang si Yu. Kahit na nasa harap niyo si Ye Wutian, pinarusahan at tinapos niya ang anak ko. Nakikiusap ako. Bigyan niyo kami ng katarungan. Kinuha niyo ang asawa at anak ni Ye Wutian noong una, pagkatapos ay tinapos lang ni Ye Wutian ang buhay ni Liu Ming. Ito ay karma lang. Kahit pa ako ang tagapagtanggol, wala rin akong magagawa. Sino ba talaga ang Ye Wutian na ito? Bakit ganito siya kalakas? Ginoong Wuchang. Guardiang si Yu. Guardiang si Yu. Ginoong Wuchang, nakikiusap ako. Dapat niyong ipaghiganti ang aking anak po. Handa po akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Ye Wutian. Si Ginoong Wuchang na ang bahala sa akin. Tapos ka na. Huli na po ang aking pagdating. Patawarin niyo po ako, Panginoon, ng bilangguan. Ginoong Wuchang, anong ibig sabihin nito? Nahanap na po ng inyong lingkod ang batang Panginoon na si Yao Yao at nagpadala na rin ng himalang doktor para maghintay ng inyong utos. Ngayong araw, pinahihintulutan kitang tapusin sila ng walang kasalanan. Masusunod po. Ginoong Wuchang, parang awa niyo na. Ginoong Wuchang. Ginoong Wuchang, parang awa mo na. Huwag mo akong tapusin. Hindi na ako muling kakalaban kay Ye Wutian. Hindi. Panginoon ng bilangguan, hindi mo ako pwedeng tapusin.
Anak ko si Yuro, kapag tinapos mo ako at nagising si Yuro, hinding-hindi ka niya mapapatawad. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Napakamabait ni Yuru. Kung paparusahan ko ang matandang ito, posibleng. Hey! Hayaan na nga. Maghihintay na lang ako na magising si Yuro, saka tayo mag-usap. Ye Wutian, malakas ba ang loob mong utusan si Wuchang na tapusin ako? Sasabihin ko ang totoo, ako ang nagsisilbing sisidlan ng blood puppet ni Ye Yaw Yaw. Kapag nawala ako, mawawala rin siya. Lahat ba ng sinabi niya ay totoo? Ha? Wala akong kinalaman diyan. Si Liu Ziyuan ang may gawa. Kinuha niya si Yaw Yaw para pasikatin ang sarili kay sekte ng 6 na Diyos. Ginamit niya si Yaw Yaw para gumawa ng blood puppet. Magsalita ka. Ano ang kinalaman ni sekte ng 6 na Diyos dito? Gusto mong malaman? Lumuhod ka muna at magmakaawa. Wala akong pake kung anong paraan ang gamitin mo. Pagsalitain mo siya. Masusunod po. Kung ayaw niyang magsalita, ikaw ang sumagot. Kung mananahimik ka pa rin, mapaparusahan ka. Kapag hindi ka pa nagsalita, ay itatapos na kita. Sabi ni Liu Ziyuan, espesyal daw ang dugo ni Yaw Yaw. Gusto niya kaming makipagtulungan sa kanya para tapusin ka. Pagkatapos ay gagawing blood puppet si Yaw Yaw at iaalay kay sekte ng 6 na Diyos. Mula noon, ay magagawa na namin ang lahat ng gusto namin at mapapasa amin ang lahat ng yaman. Kay sekte ng 6 na Diyos? Ang lahat ng ito ay baka na lamang ni Liu Ziyuan nakipagtulungan na siya sa bantay ng Black Triangle na si Zhou Chen. Wala akong kinalaman dito. Sinungaling ka. Paano mangyayaring wala kang kinalaman dito? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Umamin din. Ang pinuno ng sekte ng 6 na Diyos ay gustong mabuhay ng walang hanggan, kaya ginawa niya ang sikretong sining ng blood puppet. Sumisipsip ng enerhiya. At ang lakas ni Ye Yaw Yaw ay malaki ang tulong sa kanya. Nagtanim sila sa loob namin ng mga insekto, gamit ako bilang sisidlan para araw-araw na mahigop. Ang enerhiyang nagmumula kay Ye Yaw Yaw. Tapusin kita. Ako ang nakadugtong kay Ye Yaw Yaw. Kapag tinapos mo ako, mawawala rin siya. Malubha ang pinsala niya ngayong araw. Kapag hindi mo pa siya pinagamot, ay hindi na siya aabutan ng umaga. Bilis! Tawagin ang dakilang doktor, iligtas niyo ang anak ko. Masusunod po. Para sa kapakanan ng anak ko, hahayaan muna kitang mabuhay ng ilang araw. Kayo mga taga-Yewutian, kapag hindi ako nakapaghiganti, hindi ako titigil hanggang sa mawasak kayo. Hello boss, mayroon akong nakilala. Ang kanyang enerhiya ay higit pa kay Ye Yaw Yaw para gawin bilang blood puppet. Kumusta na si Yuru? Wala po kayong dapat ipag-alala. Prison Lord, nawalan lang ng malay. Ang ginang. Dahil sa sobrang pagod at stress, nagamot ko na ang ginang sa pamamagitan ng karayom. Naniniwala akong magigising na siya ng mabilis. Kumusta naman si Yaw Yaw? Nalason si Young Master ng isang peste. Masyadong bihira ang pesteng ito sa kaniyang katawan. Hindi ko pa muna ito magagawang alisin. Nang buo sa loob ng kaniyang katawan, mapapatulog ko lang muna ang pesteng ito. Sa kabila nito, ang kailangang mga gamot ay lubos na mahal at mahirap makuha. Sabihin niyo lang po ang kailangan niyo. Gagawan ko ng paraan ang tungkol sa mga gamot. Isang 10,000 taong gulang na Snow Lindsay, 1,000 taong gulang na ginseng, at ang 500 taong gulang na banal na tubig ng Tianchi. Ang bawat isa sa mga ito ay nangangailangan ng eksaktong panahon at edad, hindi pwedeng lumabis o kumulang. Gagawan ko to ng paraan? Gamutin niyo lang po siya ng maigi. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Prison Lord, ang banal na tubig ng Tiangki ay nasa Bai family ng Black Triangle at ibebenta ito pagkalipas ng 3 araw. Ayusin niyo na ang lahat agad. Kailangan ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Wutian, hihintayin kita sa iyong pagbabalik. Wuchang, manatili ka rito? Alagaan mong mabuti sina Yuru at Yaw Yaw. Opo, mag-aayos po ako ng mga tauhan sa Black Triangle para sumalubong sa inyo. Yuro, alagaan mo ang sarili mo
Masama ito, nalaman na ang kinaroroonan ni Prison Lord. Itong dalawang banal na kagamitan, sigurado akong hindi na ito bago sa inyo, hindi ba? Ang Yama Order ng Panginoon ng Eastern Hell ay kayang bumuhay ng mga wala na, at ang banal na tubig ng Tiangki na nakapagpapagaling ng sugat. Totoo nga palang umiiral ang banal na tubig ng Tianchi. Kami sa Bai Family ay tumatanggap ng pera kapalit ng paglutas sa mga problema. Basta't may kayang magbayad ng tama. Walang anumang bagay na hindi mahahanap ang aking Bai Family. Talagang ang Bai Family ay nararapat tawaging nangungunang pamilya sa Black Triangle kahit ang ganito pambihirang dalawang kayamanan ay nahanap niyo. Sinasabing ang may hawak ng Yama Order ay kayang mag-utos sa mga sundalo ng kabilang buhay at maging Panginoon ng dungeon. Tagapangalaga Joe, huwag ka munang masyadong magdiwang. Balita ko ay porsigido rin ang guwardyang si Yu na makuha ang Yama Order. Tama iyan. Ang pagkakaroon ng Yama Order ay nangangahulugang pagmamay-ari ng lakas para kontrolin ang Zenhai. Sino ba ang ayaw maging pinakamataas na pinuno ng panig na ito? At ang yaman ng aking Yu family na naipon sa loob ng 100 taon ay hindi mapapantayan ng kahit sinong mumurahing tao lang. Ay, tagapangalaga Joe, pinapayuhan kita. Sumuko ka na hanggat maaga pa. Bakit ka nagmamayabang? Kung mayaman ang Yu family mo, hindi rin pahuhuli ang pamilyang Joko. Para sa Yama Order na ito, hindi pa sigurado kung sino ang magwawagi. Dahil mukhang pursigido ang tagapangalaga Zhao na makipaglabanan ng yaman laban sa aking Yu family, simulan na natin ito. Sige, dahil ang pinakamayayamang pamilya na Joe at Yu ay parehong interesado, hindi na kailangang maghintay ng auction sa Black Triangle. Kung sino ang mas mataas ang alok, siya ang panalo. Mula sa Yu family, ang alok ko ay $500 milyong. Hemp, $500 milyong lang? Napakaliit naman yan. Maglalabas ako ng $1 bilyong. Nagmamaang-maangan ba kayo sa akin? Yama Order ang pinag-uusapan dito, pero ang pagtatalo niyo ay 500 milyon o 1 bilyon lang. Gusto niyo bang abutin pa tayo rito hanggang bukas? Wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Huling 1 minuto, kung hindi niyo maibibigay ang presyong gusto ko, ay magsipag-alisan na kayo. Ako si Yu family. Nag-aalok ng $3 bilyong. 5 bilyon. Ano? Bilang Yu family. Paumanhin sandali. Hihingi lang ako ng dagdag na pondo sa aming pamilya. Ano? Susuko na tayo? Ate, ito ay ang Yama Order. Wag na ang 5 bilyon. Kahit 50 bilyon pa ay sulit na sulit iyan. Ano bang alam mo? Ang Yama Order na ito ay peke. Peke? Ate, nakakita ka na ba ng totoong Yama Order? Bagaman hindi ko pa nakikita ang Yama Order, narinig ko ang kwento ni Lolo na ang Yama Order ay may kakaibang kapangyarihan at ang master lang ang pwedeng humawak nito. Tiyak na mapapahamak ang sinumang karaniwang taong hahawak nito. Ganoon ba? Kung gayon ang Yama Order na ito ay pwedeng hawakan ng kahit sino, ibig sabihin ay peke talaga ito. Kung ganoon, bakit nakipag-agawan ka pa sa kaniya kanina? Huwag mong kalimutan, ang tunay nating layunin sa araw na ito ay ang banal na tubig ng Tiangchi. Gagamit ako ng pekeng Yama Order para ubusin ang yaman ng pamilyang Zhao, nang sa gayon ay mas malaki ang pagkakataon nating manalo. Salamat sa paghihintay, mga sir. Dahil napakayaman ng tagapangalaga Joe, kaming mga Yu family ay aatras na. Kung ganoon, sa tagapangalaga Joe na mapupunta ang Yama Order. Ano na? Hindi ba't nakuha ko rin ito sa huli? Kayong mga Yu family ay hari sa Haicheng, ngunit dito sa Black Triangle, mga langgam lang kayo dito. Kung ihahambing sa pamilyang Zhao ng Black Triangle, may laban ba kayo? Huwag kang magmadali. Hindi ba't mayroon pa ring banal na tubig ng Tianchi? Maaring ang tagapangalaga Zhao ay malapit nang makita ang tunay na lakas naming mga Yu family. Ha 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 ha. Hindi mo nga mailabas ang $5 bilyong. Tapos ay mangangahas ka pang makipag-agawan para sa holy water na ito. Binibining Bai, maglalabas pa ako ng $50 bilyong para sa holy water. Ibigay mo na ito sa akin. Binibining Bai, tungkol sa boteng ito ng holy water. Maglalabas pa ako ng $5 bilyong. Ibigay mo na lang ito ng direkta sa akin. Naku, gayong isa kang Black Triangle at isang kilalang tao, nakalimutan mo na yata ang mga patakaran ng aking Bai family. Kapag sinabi ko lang na sa iyo, tsaka mo lang ito makukuha. Tama po ang pangaral niyo, Binibining Bai. Tandaan ko po iyan. Nag-alok si Joe Chen ng $5 bilyong. May mas mataas pa ba? Siyempre. Nag-aalok ako ng $6 bilyong. $7 bilyong. Tagapangalaga Zhao, ipinapayo ko sa iyong tignan muna ng mabuti ang mga naipon sa pamilyang Zhao mo kung papayagan ka ba nitong magsabi ng $7 bilyon na malaking salita lang naman. Sa katayuan ng pamilyang Zhao mo, $5 bilyong lang ang kaya mong ilabas sa ngayon. Ang banal na tubig ng Tianchi na ito, mukhang hindi mo na ito makukuha. Sandali.
Hawak ko ang utos ng King's Pavilion. Gagamitin ko ang pondo ng lungsod. Zhou Chen, huwag ka nang magsayang ng pagod. Ni isang kusing ay wala kang mailalabas. Peke ang hawak mong utos ng Haring Yama. Sino ka bang bata ka? Gusto mo na bang mawala? Zhenhai Yeklan, Ye Wutian. Oh, siya lang pala ang walang kwentang tao ng pamilyang Ye. Idilat mo ang iyong mga mata at tignan mo ng mabuti ang lugar na ito. Bagay ba ito sa isang hamak na tulad mo na pasukin? Hiniling ko lang kay Binibining Bai na tulungan akong maghanap ng kayamanan. Bawal ba iyon? Nasa Bai family tayo. Hindi pa nagsasalita si Binibining Bai. Ano ka ba sa tingin mo? Para mag-utos-utusan dito? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Nagpapahamak ka na. Tigil! Sa loob ng aking Bai family pa talaga balak lumaban? Zhou Chen, wala ka na ba talagang galang sa aming Bai family? Maghintay ka lang, bata. Paglabas mo ng pintong ito, pagbabayarin kita ng matindi. Banal na tubig ng Tianqi, kung wala nang magdadagdag ng alok, ay mapupunta na ito kay Guwardiang Siyu. Ha 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 ha. Hindi na kayang magdagdag ni tagapangalaga Joe. Isang basura mula sa bagsak na pamilya? Paano magkakaroon ng perang pandagdag yan? Ganoon ba? Ngayong araw, ipapaalam ko sa inyong lahat na mayroon pang mas magaling at mas malakas kaysa sa inyo. Maglalabas ako ng 20 bilyong dolyar. Ano? 20 bilyon? Imposible. Hindi pa ako nakakarinig kailanman ng isang pamilya na mayroong 20 bilyong dolyar. Hoy, Ye, hindi ito ang lugar para sa pagyayabang mo. Kapag hindi mo napatunayan ngayong araw na mayroong kang 20 bilyon, parurusahan kita. Hemp! Kung mayroon akong 20 bilyon ngayon, alam naman siguro yan ni Miss Bai, di ba? Dungeon na black card, ang mga mayamang higit sa 100 bilyon lamang ang maaaring magmay-ari nito. Ang banal na tubig ng Tianqi na ito ay para kay Ginoong Ye. Ate, ang sagradong tubig, nakuha niya. Huwag kang magmadali, may pagkakataon pa. Ye Wutian, gamit ang Yama Order, inuutusan kitang ibigay sa akin ang banal na tubig ng Tianqi. Matagal ko nang sinabi sa iyo na yang Yama order mo ay peke. Kayo, nagkutsaba kayong lahat para lokohin ako. Wala akong sinabing totoo ang Yama order na yan. Sadyang wala ka lang talagang isip. Sa pagtatangka mong gumawa ng gulo rito, pababaliin ko ang binti mo at itatapon ka palabas. Mga tauhan, Tandaan nyo, akong si Pamilyang Zhao, hindi papayag na matapos ito ng ganoon lang. Mukhang hindi pala talunang gaya ng inaakala ko si pamilyang Ye. Ye Wutian, mukhang kailangan na kitang makausap ng formal sa ibang pagkakataon. Handa akong maghintay sa pagdating mo, Guwardiang Siyu. Sinaming po at Bayalin ay narito para magbigay galang sa inyo. Prison Lord. Ikaw ba ang sinasabi ni Wu Chang na tutulong sa atin sa loob? Si Ginoong Wu Chang ay nagpaliwanag na ng mga nangyari. Sigurado akong mabilis nating malalaman kung ano ang kaugnayan niya kay sekte ng 6 na Diyos. Magaling ang trabaho mo. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang banal na tubig ng Tianqi. Siguraduhin mong ikaw mismo ang mag-aabot niyan sa kamay ni Wu Chang. At isa pa, tungkol sa hinahanap ni Wu Chang na wild ginseng, may balita na ba? Nahanap ko na po, nakuha ito ng pamilyang Zhou noong 100 taon na ang nakakalipas. At itinuturing na itong pinakamahalagang yaman ng pamilyang Zhou. Pinakamahalagang yaman? Para sa akin, isa lamang itong gamot. May paraan ba tayo para makuha ang wild ginseng na iyon? Mahigpit ang seguridad ng pamilyang Zhou para makuha ang wild ginseng. Baka kailanganing dumaan sa dahas at pilitin ang ulo ng pamilyang Zhou na ibigay ito. Masyadong marahas ang paraang iyan? Hindi ko yan gusto. Yumanap ka ng paraan para makapasok ako sa pamilyang Zhou? Ako na ang bahala sa lahat. Sa loob ng 3 araw, magdiriwang ng kaarawan ang pinuno ng pamilyang Zhou. Mag-iimbita sila ng mga mayayaman mula sa iba't ibang lugar. Gawan mo ako ng paraan. Para magkaroon ng isang imbitasyon sa handaan, gusto ko na makaharap ng personal. Itong si matandang Ginoong Zhou. Tigil. Bakit? Gusto ba ni Guwardiang Siyu na makipag-usap sa akin dito? Yak! Ano naman ang pag-uusapan niyo ng kapatid ko? Kung gusto mong makaalis, ilabas mo ang banal na tubig ng Tianqi. Nakakatawa ka. Ang banal na tubig ng Tianqi ay binayaran ko ng sarili kong pera. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ako. Kung hindi dahil sa pagdating mo at panggugulo sa sitwasyon, sa akin dapat ang banal na tubig ng Tianqi na iyan. Ibigay mo iyan at palalayain kita.
Tinatakot mo ba ako? Ano naman kung takutin kita? Maaaring hindi ka kilala ni Binibining Bay, pero kilalang kilala ka na namin. Peke lang ang black card na iyon kanina, di ba? Sa totoo lang, gumamit ka lang ng panlilin lang para nakawin sa amin ang banal na tubig ng Tianchi. Kaya kung kukunin namin ito pabalik, iyon, ay tama lang. Sige, nasa akin ang banal na tubig na ito. Kunin nyo kung kaya nyo. Ikaw, humanda ka. Ikaw. Bali na ang buto ko. Ikaw. Bakit? Gusto rin bang lumaban ni Guardiang si Yu? Sayang, at hindi mo ako mapapantayan at hindi mo makukuha ang banal na tubig na ito. Magsalita ka. Ano ang kailangang gawin para maibigay mo ang banal na tubig? Gusto ko ring malaman, bakit gustong-gusto mong makuha ito? Para saan ba ito? Malubha ang sakit ng lolo ko. Kung hindi namin makukuha ang banal na tubig ng Tianchi na ito, hindi na siya aabot ng 1 buwan. Sige, dahil sa pagmamahal mo sa iyong lolo, matutulungan kita. Pero kailangan mo muna may gawin para sa akin. Anong gagawin ko? Sa kaarawan ng pinuno ng pamilyang Joe, samahan mo ako dun. Ha. Hay nako. Ye Wutian, Yuling. May maayos na daan pero hindi nyo kinuha. Ngayong napasubo kayo, saka kayo hihingi ng awa. Talagang may lakas ng loob pa kayong magpunta rito? Sa pagdiriwang ng kaarawan ng ulo ng pamilyang Joe, pumarito kami para bumati. Bakit? Hindi ba kami welcome dito? Huwag ka nang magpanggap dito. Hindi namin iyan kailangan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Pwedeng umalis na kayo ng kusa o baka gusto nyong magtawag pa ako ng mga tauhan para baliin ang inyong mga binti at palayasin kayo rito. Uy, hindi ba si Ye Wutian ito? Anong ginagawa mo rito? Yang Master Gu, kilala mo siya? Higit pa sa pagkakakilala, bago dumanas ng trahedya ang pamilya ni na pamilyang Ye, ibinigay ng tatay niya ang lahat ng kanilang kayamanan. Makiusap lang sa aming pamilyang Gu na iligtas ang buhay ng walang kwentang ito. Tapos, anong nangyari? Siyempre, kung sino ang nagbabayad, siyang aming tinutulungan. Pagkatapos, dinala namin siya sa kulungan para protektahan siya. Tignan mo naman kung gaano nakaganda ang buhay niya ngayon. Ang kakapal ng mukha na pumunta pa rito sa pamilyang Joe para sumali sa selebrasyon ng kaarawan ng pinuno. Ha 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 ha! Mukhang isa lang pala siyang abandonadong aso. Yung 20 bilyong dolyar para pambili ng banal na tubig. Hindi kaya ninakaw iyon sa pamilyang Gu? Anong 20 bilyon? Saan naman kukuha ng ganoong kalaking pera ang walang kwentang iyan? Siguradong ninakaw niya iyon sa pamilyang Gu namin. Tatawag ako ng pulis ngayon din para pabalikin siya sa kulungan bilang isang sunod-sunurang aso. Tignan lang natin kung sinong mangahas. Yuling, pareho lang tayong opisyal dito. Wala kang karapatang pigilan ako. Higit sa lahat, teritoryo ito ng pamilyang Zhou. Ano naman kung si pamilyang Zhu siya? Kapag nagalit ako, gigibain ko iyang pamilyang Zhou niyo. Yuling, ikaw. Ay nako. Guwardiang si Yu, ang pagprotekta sa isang basurang gaya niya ay baka makasira lang sa reputasyon mo. Sa tingin ko sa bagay na ito, huwag ka na po makialam. Kung balak niyo uli akong pagbintangan, tingnan natin kayong dalawa kung may sapat kayong kakayahan. Uy, ang hiling ng yumao mong tatay ay natupad na naming mga pamilyang Gu. Kahit natapusin namin ang buhay mo ngayon, ay hindi na kami sa pamilyang Gu matatawag na traidor, di ba? Tatapusin ko na ngayon din ang 2 dumi na ito. Huwag mong kalimutan ang pakay natin dito. Pakay? Ye Wutian. Balak mong ihandog itong banal na tubig ng Tianchi para lang pasayahin ang aming matanda. Ano? Ang basurang ito ay may hawak na banal na tubig ng Tianchi. Oh, Yang Master Gu. Ninakaw niya ang 20 bilyong dolyar ng pamilyang Gu para lang sa banal na tubig ng Tianchi na ito. Narito na si Zenhai Superintendent Liu. Liu Lao. Ay hindi, Superintendent Liu. Inanunsyo na po ni Sekte ng 6 na Diyos ang inyong appointment letter sa buong mundo. Ngayon, may gumagawa po ng gulo dito. Pakiusap po, Superintendent Liu. Pairalin ang katarungan. Siyempre, papairalin ko ang katarungan. Initalaga ka ni Ginoong Wuchang bilang tagapagtanggol, pero hindi ka sumunod sa utos ni Ginoong Wuchang. Sa halip ay nambobola ka sa mga tao ni Sekte ng 6 na Diyos. Wuchang? Lampas 10 taon nang nawawala ang prison lord, isang Wuchang. Ano ba ang halaga niyan? Hindi mo ba maintindihan? Ngayon, ang buong mundo ay pinamumunuan na ng sekte ng 6 na Diyos. Ang panahon ng Lord of the Underworld ay tapos na. Zhao Chen, ikaw. Guwardiang si Yu, ayaw ko maging kaaway ka at ayaw ko ring makipag-away sa'yo. Isa lang ang layunin ko rito ngayong araw. At iyon ay siya, si Ye Wutian. Ang mga basurang iyan sa sekte ng 6 na Diyos? Talaga bang mga basurang tulad mo lang ang ipapadala nila?
Ye Wutian, wala na ang anak ko dahil sa'yo. Ngayong araw na ito, parurusahan kita para sa sekte ng 6 na Diyos. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Sige, susubukan nating tapusin ka na. Ipinagyayabang mo ang kaunting kakayahan na iyan? Nakakahiya ka naman. Ye Wutian, itotodo ko na ito laban sa'yo. Liu Ziyuan, itigil mo na ito at palalampasin ko pa ang ginawa mo. Yuling, buo na ba talaga ang loob mong kampihan si Ye Wutian at kalabanin kami sa sekte ng 6 na Diyos? Liu Ziyuan, dahil lang sa sarili mong kapakanan, pinilit mong ganyakin ang sekte ng 6 na Diyos para makipag-away sa lungsod ng Lord of the Underworld. Anong klaseng parusa ang nararapat sa iyo? Hay, mali naman yata ang sinasabi mo. Guwardyang si Yu. Ang Lord of the Underworld ang namumuno sa lungsod. Pero ang sekte ng 6 na Diyos, simulat sa pool, ang siyang may hawak ng katarungan sa buong mundo. Kinuha ni Ye Wutian ang pera ng pamilyang Gu. At humingi lang ako ng tulong kay Superintendent Liu. Bakit naging kasalanan niyo ni Superintendent Liu? Kaya kung patunayan, Ye Wutian, na ninakaw nga niya ang pera ng pamilyang Gu. Ye Wutian, meron ka pa bang gustong sabihin? Sa mga basura na gaya ninyo, wala na nga akong kailangang sabihin pa. Ye Wutian, hindi ako maaaring mawala. Dahil kapag nawala ako, madadamay din si Ye Yaoyao. Layas. Umanda ka sa akin. Joe Chen, tagapangalaga Joe. Dahil iyan naman ang gustong-gusto mong mangyari sa sekte ng 6 na Diyos, pagbibigyan kita. Ikaw, anong balak mong gawin sa akin? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Inalis ko ang iyong lakas para kay Wuchang. Hindi mo na nararapat pang maging bantay. Ako, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hihintayin kita. Zhou Guangxiong, pinuno ng pamilya. Wala pa ba kayong balak magpakita? Ikaw na bata mula sa pamilyang Ye, mukhang lalo kang nagiging mayabang ah. Kasalanan ko bilang pamilyang Gu. Dahil hindi ko na disiplina ang basurang ito. Salamat sa pag-aasikaso. Pinunong Zhao Ye Wutian, ibigay mo na sa amin ang banal na tubig ng Tiangchi. At palalampasin ko muna ito. Basta't ibibigay mo ang banal na tubig ng Tiangchi sa akin, sa pamilyang Zhao, ang mga maling nagawa mo sa amin ni Young Master Gu ay kakalimutan na namin. Isa lang ang banal na tubig, parang parehong gusto ito. Nina Young Master Gu at Pinunong Joe, mukhang lahat kayo ay interesado. Kanino ko kaya to dapat ibigay? Siyempre, sa akin dapat. Ang 20 bilyong dolyar na ipinambili mo ng banal na tubig ay ninakaw mo lang sa pamilyang Gu ko. Young Master Gu, nagkakamali ka dyan. Nandito tayo sa Black Triangle, sa teritoryo ko sa pamilyang Zhou. Dapat lang na ibigay ni Ye Wutian ang banal na tubig sa akin dito sa pamilyang Zhao para masiguro kung makakauwi pa siyang buhay. Ye Wutian, ibibigay mo ba talaga ang banal na tubig sa kanila? Hoy, pamilyang Ye! Ibigay mo na ng kusa ang banal na tubig at hindi kita papahirapan. Ye Wutian, ibigay mo sa akin ang banal na tubig. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang magagawang masama ang pamilyang Zhou sa iyo. Young Master Gu, ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin kapag nagalit ako, ang magiging bunga nito ay hindi mo kayang panagutan. Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Pinunong Zhou? Pera ko sa pamilyang Gu ang ginamit, kaya sa pamilyang Gu din ang banal na tubig na iyan. Dahil doon, binabawi ko lang kung ano ang tunay na pagmamayari ng pamilyang Gu. Nakakatawa naman ito. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Kung mukha ka bang may 20 bilyong dolyar? Ikaw, Young Master Gu, desidido ka na ba talaga na banggain ang pamilyang Zhou ko? Ha! Huwag ka nang magalit, Pinunong Zhou. Magtulungan muna tayong tapusin itong si Ye Wutian at saka na natin pag-usapan kung kanino mapupunta ang banal na tubig. Hi. Ye Wutian, at ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Ngayon, kung hindi ka makakatikim ng matinding parusa, ay hindi ka makakaalis dito. Kung gusto mong kunin ang aking holy water, sabihin mo lang ng direkta, huwag ka nang humanap ng kung ano-anong mararangal na dahilan. Tapos ka na. Mukhang ang paraan nyo sa pamilyang Zhou ay hanggang dito lang pala. Ikaw ay isa lang na mayabang na basura at nakuha mo pang hamakin ang aming pamilyang Zhou. Zhou Guangxiong, anong klaseng basura ka? Ang lakas ng loob mong kausapin ang aking Panginoon ng ganyan. Ano ang sinabi mo? Huli na ang inyong lingkod. Patawad po, aking Panginoon. Tumayo ka na.
Tama nga ang hinala ko. Kayong dalawa ay nagkakampihan para lokohin kaming lahat. Tumahimik ka. Maaari ko bang malaman kung sino talaga si Ginoong Ye? Dahil nagagawa niyang mapasunod ang Bai family. Ang pagkakakilanlan ng aking Panginoon ay hindi basta-basta matatanong ng kung sino lang. Dahil narito na ang pamilyang Angkang Bai mula sa Black Triangle, ay hindi na ako mang-iistorbo pa. Mauuna na po akong umalis. Si Pinunong Joe po ay aalis na rin. Alis na kami. Paalam po. Young Master Gu, manatili ka lang dyan. Pakiusap. Young Master Gu, bumalik ka na? At sabihin mo sa mga pamilyang Gu na nakabalik na ako, si Ye Wuti. Ang mga bagay na hindi naman sa pamilyang Gu ay kukunin ko ng lahat pabalik. Salamat sa pagbabantay sa pinto para sa akin. Guwardiang si Yu, ang susunod kong gagawin ay hindi dapat maabala ng kahit sino. Sige po. Anong kailangan niyo rito, Miss Bai? Gumawa ng gulo si Zhao Chen sa aming Bai family noong una. Pagkatapos ay binastos pa niya ang aking Panginoon. Nandito ako para tapusin na ang buhay ni Zhao Chen. Papa, iligtas niyo po ako. Ginoong Ye, ito na lang ang kaisa-isang anak ko sa pamilyang Joe. Pakiusap po, maging maunawain sana kayo at palayain na ang anak ko. Kung gusto mong iligtas ang kaisa-isang anak mo sa pamilyang Joe, kailangan mo itong palitan ng bagay na may katumbas na halaga. Ang gusali ng kumpanya namin sa pamilyang Zhou sa sentro ng Black Triangle ay kunin niyo na pong lahat. Gawin mo na. Tatay, tulong. Iligtas niyo po ako. Ye Wutian. Ang gusali ng kumpanyang iyon ay nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar. Hindi pa ba sapat iyan? O, kaya naman pala ang kaisa-isang anak ng pamilyang Zhu ay nagkakahalaga lang ng 5 bilyong dolyar. Tay, hindi ba't mayroon pa tayong 1,000,000 taong gulang na ginseng? Ibigay niyo sa kaniya. Ibigay niyo na po sa kaniya. Mabuti at si Young Master Joe ay marunong umintindi ng sitwasyon. Iyon pala ang gusto mo? Ang 1,000 taong ginseng ng aking pamilyang Joe? Ibibigay ko na ito sa iyo. Bakit ba ako nakapagpalaki ng isang taong walang silbi na tulad mo? Umuwi ka na at kunin ang ginseng na iyon! Prison Lord. Nabalitaan ni na 5 tigre at 8 haring Diyos na darating kayo at naghanda na sila ng isang piging para sa inyo. Ano? Bakit biglang lumala ang sakit ni Lolo? Ye Wutian. Si Lolo po ay... Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa piging, mayroon pa akong mahalagang dapat gawin. Tandaan nyo, ang Black Triangle ay hinding-hindi dapat mapunta sa kamay ng sekte ng 6 na Diyos. Opo. Yuling, ihanda ang helicopter pabalik sa Zhenhai. Ililigtas natin ang lolo mo. Doktor, nasaan na ba ang mga doktor? Bilisan nyo at iligtas nyo siya. Kamusta na ang lagay ni Lolo? Ate, halos wala na ang lagay ni Lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging maayos din si Lolo. Ginoong Ye, sinabi mong maililigtas mo si Lolo. Bebe, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi mawawala ang matanda. Nagkakagulo ang enerhiya sa loob ng katawan niya. Kailangan ko munang ayusin ang daloy nito. Teka muna ate, dahil lang sa sinabi nitong si Ye Wutian, itataya mo na ang buhay ni Lolo sa isang sugal? Paano kung lasunin niya si Lolo? Nagtitiwala ako kay Ginoong Ye. Siguradong mapapagaling niya si Lolo. Ye Wutian, huwag mo po akong bibiguin. Lolo, Ye Wutian, lakas ng loob mong saktan si Lolo. Kapag may mangyaring masama kay Lolo, pagbabayarin kita ng husto. Bakit naging ganito? May iba pa bang nangyayari sa loob ng katawan niya? Maitim na dugo. Ye Wutian, nilason mo nga si Lolo. Ate, tapusin mo siya. Ye Wutian, niloko mo ako. Matandang Yu, hindi lang ito simpleng gulo ng enerhiya. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng mahusay na doktor para sa kanya. Pumunta kayo agad sa ikalawang palapag ng Anhe Hospital. Sa private ward, bilis! Ye Wutian, huwag mo nang subukang lokohin si ate. Ate, huwag ka nang maniwala sa kanya. May masama siyang balak.
Hanapin mo agad si Professor Zhao Chuncheng para magamot ang lolo. Opo. Aray ko, Professor Zhao, bilisan niyo po, bilisan niyo. Professor Zhao, napakahusay niyo sa panggagamot. Kayo lang ang makakatulong sa lolo ko. May iba pa akong pasyenteng inaasikaso. Gagamit ba kayo ng kapangyarihan para pilitin ako? Professor Zhao, ang inyong galing sa acupuncture ay wala pong kapantay sa mundo. Kung papayag lang kayong tulungan ang lolo ko, kahit ano pa ang hingin nyo, ako, si Yuling, ay malugod na ibibigay ito sa inyo. Hay, ang sakit ng lolo mo ay maaari pang magawan ng paraan. Titingnan ko muna. Barado ang daloy ng enerhiya ni Matandang Yu, at dahil sa maling panggagamot ng ibang doktor, nagdulot ito ng matinding pinsala sa katawan at hindi maganda ang daloy ng kanyang dugo. Isang huwad na doktor ay naglalakas loob na ilagay sa panganib ang buhay ng iba? Sino itong batang wala pang muwang? Isa akong manggagamot na itinuturing na espesyal na panauhin ni sekte ng 6 na Diyos. Anong karapatan mo para questionin ang aking kakayahan? Kapag nagpatuloy ang huwad na doktor na ito sa pagturok ng karayom, ang mga ugat ni Matandang Yu ay hinding-hindi makakayanan at siguradong bibigay ang mga ito. Yewutian, naglalakas loob ka pa rin magsalita ha? Ate, walang mabuting intensyon ang batang ito. Parusahan na lang natin siya. Tumahimik kayong lahat. Professor Zhao, maaari na po kayong magsimula. Hi. Mapalad si Matandang Yu, ayos na ang lahat. Lolo? Lolo, Lolo, gising ka na po. napakagaling talaga ni Professor Zhao. Sa sandaling panahon lang ay nagising na ang lolo. Si Professor Zhao nga ang pinakamagaling na manggagamot. Masyado po ninyo akong pinupuri, boss. Masyado pong labis ang papuri ni Guardiang si Yu, pero tungkol po sa bayad. Mr. Zhao, wag po kayong mag-atubiling sabihin ang kailangan nyo. Ang mga daluyan ng lakas ni Matandang Yu ay nasa sukdulan na ang limitasyon. Kung ayaw mong mawala na siya ng tuluyan, ihinto mo na yan agad. Gusto mo pa bang lalong mapahamak ang lolo ko? Ate, ano bang pinaglalagay niya sa isip mo at naniwala ka agad sa kanya? Bakit parang hindi ka na nag-aalala sa kaligtasan ni lolo? Ye Wutian. Bumubuti na ang kalagayan ng lolo ko ngayon. Umalis ka na, palalagpasin ko na ang ginawa mo. Sige. Dahil nakapagpasya na si Guardiang si Yu, tiyaking hindi kayo magsisisihan mamaya. Lord Ye, nasugatan po ba kayo? Nagkaroon ng gulo sa daloy ng lakas ko kanina. At hindi pa ako nakakabawi ng maayos. Hindi ko akalaing ang isang simpleng atake lang ay hindi ko pa naharang. Maliit na gasgas lang ito, huwag kang mag-alala. Lolo, nakikiusap po ako kay Ginoong Ye. Kalimutan na po ang lahat. Tulungan niyo ang lolo ko. Ayoko. Mawala man siya o hindi, wala na akong pakialam doon. Hindi ko po dapat kayo pinatulan kanina. Kung may galit pa po kayo sa akin, handa po akong tanggapin ang anumang parusa nyo. Nagsusumamo po ako, Ginoong Ye. Tulungan niyo po ang lolo ko. Wala akong interes. Dahil mukhang ayaw niyo pong tumulong dahil sa galit niyo sa akin, tatapusin ko na lang ang lahat sa sarili ko. Sana po kapag wala na ako, matulungan niyo na ang lolo ko. Teka lang. Ang sabi ko lang ay hindi ako ang tutulong. Pero hindi ko sinabing hindi siya pwedeng tumulong. Masusunod po, boss. Ang kalagayan ni Matandang Yu ay senyales ng pagkalason. Nalason? Paano siya malalason? Ang lahat ng pagkain ni lolo ay dumadaan sa maingat na pagsusuri. Ate, sabi ko na nga ba sa batang si Ye Wutian, habang binibigyan niya ng enerhiya si lolo, ay lalasunin niya ito. Malinaw na mula sa pagkain ang lason kay Matandang Yu. Kung magsasalita ka pa ng masama, laban sa Panginoon ko, hayaan nyo na lang siyang mawala. Sa tingin ko ay wala ka lang talagang magagawa. Tumahimik ka. Naniniwala ako sa katapatan ni Ginoong Ye. Kaya pakiusap, himalang doktor, tulungan niyo siya. Nailabas na ang lason. Kailangan lang magpahinga ng maigi ni Matandang Yu at mabilis din siyang gagaling. Hindi ko lang alam kung sino ang lumason sa matanda. Hindi ko rin alam
kung bakit pinipilit ni Young Master Yu na ako ang may gawa nito? Ye Wutian, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Bakit Young Master Yu? Kinakabahan ka ba? Ako, Yufei, ano ba talaga ang nangyayari? Sa tingin ko ay alam na alam ito ni Dr. Zhao. Sariling problema iyan ni You Family at wala akong kinalaman diyan. Nabalitaan kong magaling sa acupuncture si Dr. Zhao. Hindi ko lang alam kung marunong ka ba pagdating sa pag-aayos ng nabaling buto. Magsasalita na ako. Magsasalita na. Siya. Nilapitan niya ako noong nakaraang mga araw. Sinabi niyang magtulungan kaming umarte at sinunod ko lang ang gusto niya. Kapag naging ulo na siya ng pamilya, ibibigay niya sa akin ang 10% ng inyong kayamanan. walang hiya kang matanda ka, nilaglag mo ako. Yufei, para lang pala sa mana, ay nagawa mong saktan ang lolo. Ngayong araw para kay You Family, parurusahan kita. Ate, patawad po. Ate, naniwala lang ako sa panunulsol ni Guzi Chen. Panandalian lang akong nabulag at nasaktan si Lolo, pagsisisihan ko na talaga ito. Pero nangako sa akin si Guzi Chen na hindi siya mawawala. Ano-anong mga pabor ang ibinigay niya sa iyo para lang magawa mo ang saktan ng ganito ang lolo? Nangako sa akin si Guzi Chen. Basta huwag ko lang hayaang magising si Lolo, ibibigay niya sa akin ang lahat ng kayamanan ng You Family, pati na rin si Gusaling Guangan, ibibigay niya sa akin. Hindi ako mabuting tao, isa akong hayop. Pero ate, iisa lang ang nakababata mong kapatid. Ate! Nagawa mong saktan ang sarili mong kadugo? Sa tingin mo ba, ay dapat ka pang ituring na tao? Ye Wutian, kaunting araw na lang ang nalalabi sa masaya mong buhay. Plano na ni Pamilyang Gu na kumilos laban sa iyo, ikaw na ang susunod na mawawala. Hanggang ngayon ba ay wala ka pa ring pagsisisi? Ako. Ling-er. Lolo. Lolo? Ling-er. Ipatapon ang masamang taong ito sa lambak ng insekto. Lolo? Lolo, ako po ang tunay mong apo, Lolo. Hindi niyo po pwedeng gawin ito, Lolo. Hindi ka karapat-dapat maging Pamilyang Yu. Lolo? Lolo? Maraming salamat po sa pagliligtas sa buhay ko, Ginoong Ye. Simula ngayon, akong nasa You Family ay tapat na susunod sa inyo, Ginoong Ye. Yao-yao. Euro? Huwag kang mag-alala. Yaw-yaw ay anak natin, kahit ano pa ang maging kapalit, ililigtas ko siya. Ang gamot na ito ay hinaluan ng banal na tubig at meat ginseng na makapagpapagaling sa mga pinsala sa katawan ni Miss Yao Yao. Maaaring maging muling gising si Miss Yayawa sa loob ng sandaling panahon. Ngunit, upang tuluyang maalis ang blood puppet, kailangan pa rin natin ang blood lingzi. Mama. Yaw-yaw? Yao-yao. Gising ka na po. Mama, huwag na po kayong umiyak. Hindi na po masakit para kay Yaw-yaw. Sige po, dahil hindi na masakit para kay Yayawa, hindi na iiyak si Mama. Mama, nasaan ang Xiaobei ko? Yao-yao. Yao-yao. Manggagamot, ang aking anak na si Yao-yao. Tama po iyon. Masyadong malala ang tinamong sugat ni Yao Yao at ang pagkakaroon niya ng panandaliang malay ay nagpapakita na siya ay talagang matatag. Kailangan kong bumalik sa pamilyang Jiang A para kunin ang Xiaobei ni Yao-yao. Ano po yung Xiaobei? Ang Xiaobei ay ang paboritong maliit na oso ni Yao-yao. Sa tuwing siya ay nasasaktan, palaging hinahayaan ni Yao-yao na samahan siya ni Xiaobei. Sasamahan kita? Pabalik? Hindi. Kailangan mong hanapin ngayon si Bloodling Z. Tsaka, kapag sinamahan mo ako, lalong magagalit si Matandang Ginang. Huwag kang mag-alala. Natatakot na sa iyo si Matandang Ginang ngayon. Hindi niya ako mapapahamak. Hemp. Nasaan tayo? Narito tayo sa opisina ni Pamilyang Gu, sa opisina ni Guzi Chen. Bakit mo ako dinala rito? Siyempre, para maipakasal kita sa magandang pamilya, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pinatulog mo ako ng dahil sa droga, para lang ibigay ako kay Guzi-chan? Paano mo ito nagawa sa akin? Naku, Euro, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Ye Wutian, ang pakikipag-away kay sekte ng 6 na Diyos ay tiyak na kapahamakan. Iwan mo na siya, sumama ka na kay Guzi-chan at siguradong lahat ng gusto mo ay makakamit mo. Hindi. Liban kay Wutian, hinding-hindi ako sasama sa ibang lalaki. Dahil sa ilang araw mong pakikihalubilo kay Ye Wutian, nagawa mo na akong sagot-sagutin? Pupuntahan ko si Wutian.
At sisiguraduhin kong magsisisi ka sa mga pinaggagawa mo ngayong araw. Hinto. Sige, dahil kay Ye Wutian ay nagawa mo akong traidorin. Pagbabayarin kita, walang hiya ka. Euro, nasaan ka? Hemp, nandun siya sa isang lugar na hindi mo kailanman mahahanap. Matanda ka? Pakawalan mo na si Euro ngayon din. Maaari ko pang palagpasin ang nangyaring ito at bibigyan pa kita ng pagkakataon. Hahaha. Mas mabuting huwag mo na lang akong palagpasin kung mahahanap mo nga ako. Hemp. Tiyak na ililigtas ako ni Wutian. Sa pagkakataong ito, hindi na ako hihingi ng awa para sa iyo. Mas mabuti pang isipin mo kung paano ka makikiusap kay Young Master Gu na huwag kang hamakin. Oh, matandang ginang, talaga namang tumutupad ka sa iyong salita. Talagang dinala mo sa akin ang napakagandang dilag na ito. Young Master Gu, maaari nyo na siyang pagsilbihan. Gawin nyo ang lahat ng gusto nyo sa kanya. Kung ganoon, hindi na ako mag-aalinlangan pa. Euro, ngayong gabi ay pagsilbihan mo ng maigi si Young Master Gu dahil nakadepende sa iyo kung maibabalik natin ang dating karangalan ng ating pamilyang Jiang. Hoy, Anong ginagawa mo? huwag ka nang mahiya, baby. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Oh, medyo matapang ka ha, gusto ko yan. Paborito ko na paamuhin ang mga gaya mong matapang. Huwag kang lalapit. Wala rin naman akong balak lumapit, pero ikaw, bakit kasi pang-artista ang mukha mo? Pati ang katawan mo? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang balat na to, napakalinis at napakamakinis talaga. Walang hiyang babae? Kinagat mo ako? Gusto kitang pagbayarin. Pinipilit mo talaga na gawin ko to sa masamang paraan. Sige, kung ayaw mo talaga sa akin, siguraduhin mo na lang na masiyahan ako at palalayain kita para makasama mo na si Ye Wutian. Ano sa tingin mo? Managinip ka. Prison Lord, sigurado na si Miss Jiang ay dinala ni Matandang Ginang dito sa lugar na ito. Ito ang Gu Group. Lugar ito ni Gu Zichen. Nasa panganib si Euro ngayon. Bilis, sumunod kayo sa akin at iligtas siya. Matandang hukluban. Nasaan na si Euro? Saan mo siya dinala? Ye Wutian, ikaw pala yan. Aray, bumabagsak ang katawan ko. Bitiwan mo ako. Magsalita ka? Nasaan si Euro? Nasa opisina siya ni Gu Zichen. Hayop ka. Sinasabi ko sa'yo, kapag nailigtas ko na si Euro, kung ligtas siya, hahayaan kitang mabuhay. Pero kung napahamak siya, tatapusin kita. Tara, Bitiwan mo ako. Euro. Pagbabayarin kita, Gu Zichen. Sira na ang buto ko Euro, ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Saan mo nakuha ang lakas ng loob na saktan ng babae ko? Ye Wutian, hindi kita patatahimikin. Wu Chang. Gu Zichen. Balak sana kitang tapusin agad. Pero mukhang masyadong madali iyon para sa'yo. Mas mabuti pang gawin nating impyerno ang buhay mo para magtanda ka sa ginawa mo. Anong gagawin mo? Wu Chang, ibigay mo siya kay Yuling. Kagigising lang ni Matandang Yu, siguradong matutuwa siyang makita ka. Huwag. Ye Wutian, nagmamakaawa ako sa iyo? Huwag mo akong ibibigay kay Yu family. Nagmamakaawa ka? Huli na ang lahat. Sina Ye Wutian at Yu Ling ay talagang malupit. Bugbog sarado ka na dahil sa kanila. Young Master Gu, sa pagkakataong ito ay talagang malas ka. Nagpunta ka ba rito ng napakalayo para lang sabihin niyan sa akin? Naku, pati ba naman ang kinabukasan ni Young Master Gu ay? Ye Wutian? Para sa galit na ito, pagsisihan mo ito ng 10 o 10 beses pa. Nabalitaan ko rin na ginagamit ni Ye Wutian ang suporta ni Wu Chang para utusan ang lahat ng ospital sa buong Zhenhai na huwag gamutin si Young Master Gu. Talaga? Ye Wutian? Isang masamang damo ka, tapos ka na sa akin. Basta sumanib ka kay sekte ng 6 na Diyos, hindi lang namin mapapagaling ang katawan mo, matutulungan ka rin naming pagbayarin ang lalaking iyon para makaganti. Sekte ng 6 na Diyos? Mula nang magising si Yao Yao noong huli, ay puro tulog na lang ang ginagawa niya. Hi, Miss Jiang, huwag ka na masyadong mag-alala. Sina Lord Ye at Ginoong Wu Chang ay kasalukuyan ng hinahanap ang Blood Lingzi. Tiyak na mahahanap nila iyon.
Hindi pa ba nagigising si Ye Yaoyao? Liu Ziyuan, anong balak mo? Dahil naging muntikan ka nang maging manugang ko, pwede kong sabihin sa'yo kung paano alisin ang kamandag sa katawan ni Ye Yaoyao. Paano maalis? Nasaan ito? Kung gusto mong malaman ang lunas sa kamandag, pumunta kang mag-isa sa pamilyang Liu. Hi, Miss Jiang. Hindi ka maaaring pumunta. Siguradong isang bitag ito na inihanda ni Liu Ziyuan. Kahit na may isa sa 10,000 pagkakataon lamang, susubukan ko pa rin po kahit pa ang kapalit ay ang buhay ko. Sandali. Miss Jiang? Nasaan si Yuro? Wala po akong silbi. Hindi ko po napigilan. Si Miss Jiang. Nalin lang si Miss Jiang ni Liu Ziyuan para lumabas. Saan siya dinala ni Liu Ziyuan? Inutusan po ako ni Miss Jiang na bantayan si Yaoyao. Hindi po niya ako pinasama, kaya hindi ko rin po alam kung nasaan sila. Sabihan si Wu Chang, kahit pahalughugin niyo ang buong lungsod ng Zhenhai, kailangang mahanap si Yuro. Masusunod po. Masyado ka nang matagal na natutulog. Oras na para gumising. Nalinlang mo ako, Liu Ziyuan. Hahaha. Kung hindi kita nalinlang, paano ka makakalabas sa napakahigpit na seguridad ng mansyon? Pakawalan mo lang si Yaoyao, tanggalin mo ang sumpa sa kanya, handa akong gawin ang lahat. Napakang bobo mo naman na babae. Si sekte ng 6 na Diyos ang naglagay ng sumpa. Paano ko iyan matatanggal? Walang hiya ka. Masamang babae, ayusin mo ang pananalita mo sa susunod. Hello, Ye Wutian. Nasa kamay ko ang babae mo. Kung gusto mo pang makitang ligtas si Jiang Yuro, magpunta ka mag-isa sa abandonadong gusali sa labas ng lungsod. Hayaan niyo munang marinig ko ang boses ni Yuro para masiguro kong ayos lang siya. Magsalita ka. Tawagin mo ang lalaki mo para iligtas ka. Putian, kasalanan ko ang lahat. Huwag mo na akong iligtas. Hanapin niyo ang Bloodling Z para magising na ang ating Yaoyao. Narinig mo yon? Buhay pa ang pinakamamahal mo. Liu Ziyuan, maghintay ka. Parating na ako para sa'yo. Ye Wutian, ubos na ang pasensya ko. Pagkalipas ng 30 minuto, dapat nandito ka na. Kung hindi, asahan mong wala ng buhay ang masamang babaeng ito. At isa pa, huwag mong kalimutang dalhin ang banal na tubig ng Tianqi. Hahaha. Superintendent Liu? Kamusta? Effective ba ang plano ko? Mabuti na lang at nagbigay ng payo si Young Master Gu. Kung hindi, dahil mahigpit ang bantay sa bila ni Wu Chang, paano ko mailalabas dito ang masamang babaeng iyon, Young Master Gu? Sigurado ka bang matatapos mo na si Ye Wutian? Sa pagkakataong ito, maraming magagaling na tao mula sa sekte ng 6 na Diyos ang kinuha ko. Hindi ako naniniwalang hindi natin kayang tapusin si Ye Wutian. Hindi. Kung matatapos lang ng ganoon si Ye Wutian, masyado siyang sinuswerte. Gusto kong makaranas siya ng matinding pagdurusa na pagsisisihan niyang nabuhay pa siya sa mundong ito. Wala akong pakialam kung paano mo siya pahirapan. Ang kailangan ko lang ay ang banal na tubig ng Tianqi. Huwag kang mag-alala, Young Master Gu. Basta't nakuha na natin ang banal na tubig ng Tianqi, siguradong ang master ng sekte ng 6 na Diyos ang gagamot sa kalagayan mo. Young Master Gu, may problema. Bakit ka nagpapanik? Kasama ni Wu Chang ang mahigit 1,000 tao para palibutan ang lugar na ito. Ang ating mga bihasang mandirigma ay hindi sila kayang pigilan. Ano? Nawawala ang master. Saan siya kumuha ng ganyang karaming tao? Hawak yata ni Ye Wutian ang Lord's Token. Bilisan mo, harangan mo siya. Opo. Hindi ba sabi mo, kaya mong pigilan si Ye Wutian? Dahil nagawa kong tapusin ang pamilyang Ye noon, kaya ko ring tapusin si Ye Wutian ngayon. Gu Zichen, ang buong pamilya ng pamilyang Ye, 30 katao, mababayaran ba iyon ng buhay mo? Ha. Dahil gusto mo talagang matapos ang buhay mo, wag mo akong sisihin kung may isa pang buhay mula sa pamilyang Ye ang mawawala. Gu Zichen, oras mo na. Ye Wutian, kapag tinuluyan mo ako ngayon, sina pamilyang Gu at sekte ng 6 na Diyos ay tiyak na gaganti sa iyo. Wu Chang, umatras ka. Pasensya na po, at naging mahina ako. Nakatakas po si Gu Zichen. Hindi kita sinisisi.
Ang dalawang taong iyon ay handa na talagang mawala kahit ako ay hindi kayang labanan ang matinding pagsabog ng lakas ng dalawang eksperto. Buhay pa ang salop na ito. Hinto! Subukan ninyong humakbang ng pasulong at tatapusin ko ang babaeng ito. Butian, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Alagaan mong mabuti si Yaw Yaw. Bitawan mo siya. Sabi ng lumayo ka? Bingi ka ba? Liu Ziyuan, subukan mong saktan siyang muli at pagsisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Ha? Ang asawa mo at ang anak mo ay nasa kamay ko. Ha? Anong karapatan mong magmayabang dito? Liu Ziyuan, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maghiganti para sa anak ko. Gusto kong pumili ka sa pagitan ni na Ye Yaw Yaw at Jiang Yuro. Pumili ka na. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Butian, umalis ka na. Isang gabi lang tayong nagsama. Ngunit si Yaw Yaw ang tunay mong dugot laman. Masamang babae. Tumahimik ka. Liu Ziyuan, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Hindi mo na kailangang kumilos. Sa sandaling kagatin ko ang lason nito, isasama ko ang anak mo para magsama na sila ng anak ko sa kabilang buhay. Humanda ka. Umatras kayo. Dahil kung hindi ko magagarantiyahan na hindi masasaktan ng kutsilyong ito ang lalamunan ng babaeng ito. Ye Wutian, umalis ka na. Galit na ako sa'yo simula pa lang, hindi mo ba halata? Hindi mo na nga maprotektahan si Yaw Yaw. Paulit-ulit mo pa akong inilalagay sa panganib. Ayoko nang makita ka pa kahit kailan, umalis ka na. Yuro? Talaga bang galing yan sa puso mo? Ye Wutian, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin kilala ang sarili mo? Isa kang malas na tao at nagdadala ka ng kapahamakan. Sige. Aalis na ako. Prison Lord, si Miss Jiang siya ay. Manahimik ka. Ito ang sarili niyang desisyon. Wutian, hindi ko pinagsisihang nakilala kita. Ha. Hindi ko akalain na si Ye Wutian ay isa ring duwag na natatakot mamatay. Jiang Yuro o Jiang Yuro. Kung sumunod ka lang sana sa anak ko noong una pa, hindi sana nawala ang anak ko. Masyado kang madaldal, sige tapusin mo na. Yuro, maayos ka lang ba? Patawad? Yuro, kasalanan ko kung bakit ka nagdusa. Hindi ganoon. Ako dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo. Prison Lord, anong gagawin natin kay Liu Ziyuan? Himalayan na manggagamot na tang, gumawa ka ng paraan na hindi madadamay si Yaw Yaw, parusahan mo siya. Gu Zichen, ang baba mo talagang tao. Head of the Liu family. Naku! Bakit naging ganyan ang itsura mo? Kung hindi mo lang ako iniwan at tumakas ng mag-isa, magagawa ba ako ng ganito ni Ye Wutian? Gaganti ako sa'yo. Hep! Sandali lang. Wala rin naman akong nagawa. Kung hindi ako umalis, pareho na tayong wala rito ngayon. Kaya pala iniwan mo na lang ako ng mag-isa para mamatay doon? Sino ang nagsabi? Pumunta ako kay sekte ng 6 na Diyos para humingi ng tulong. Pagbalik ko, nakuha ka na nila. Niloloko mo ba ako? Nasa sa iyo kung maniniwala ka, pero dapat mong malaman na ako at ang mga tao ni sekte ng 6 na Diyos ay sabay na nakaisip ng paraan para mapatalsik si Ye Wutian. Paano naman? Magpapanggap tayo bilang si Ye Wutian, tatapusin si pamilyang Zhou, at iiwan si Zhou Chen na wala ng laban dahil kay Ye Wutian para ang buong kapangyarihan ng Black Triangle ay habulin si Ye Wutian. Iyon lang ba? Siyempre hindi. Muli tayong magpapanggap na si Ye Wutian at susuko kay sekte ng 6 na Diyos. Kapag naging tuta na siya ni sekte ng 6 na Diyos, ang grupo ni Dungeon sa ilalim niya ay tiyak na kakalabanin siya. Pagdating ng oras na iyon, hayaan nating sila ang magubusan. Magandang ideya. Kung sa pagkakataong ito ay talagang mapapabagsak natin si Ye Wutian, ang pag-iwan mo sa akin para iligtas ang sarili mo ay hindi ko na pagsasamantalahan. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay talagang wala nang kawala si Ye Wutian. Saan ka tatakas? Matanda, bayaran mo ang utang mo. Matandang ginang? Huwag na pong manakit, huwag na pong manakit. Tama na po. Huwag kang tumakas. Yuro, sa pagkakataong ito, kailangan mo akong iligtas. Matandang ginang, simula nang ibigay mo ako kay Gu Zichen. Wala na tayong ugnayan, kaya huwag mo na akong gambalain. Aba, naghahanap ka ba ng kakampi? Siya ang ating pamilya Jiang. May pera siya. Kung kailangan nyo ng pera, sa kanya kayo maningil. Matandang ginang, ikaw? Hindi ko kasalanan, masyado silang mahigpit. Ayaw talaga nilang tumigil. Wow, maganda ka. Malaking halaga ang makukuha namin sa'yo.
Anong balak mong gawin? Itong matandang ito, sa aming pasugalan ay natalo sa sugal at naubos ang pera. Ibinenta ka na niya sa amin. Ito ang kasunduan. Hindi ko naman gustong ibenta ka. Ibinenta ko na lahat sa pamilyang Jiang ng lahat ng pwedeng ibenta. Hi, Euro. Magtiwala ka sa akin kahit minsan lang. Kapag nakabawi na ako, siguradong sa lalong madaling panahon ay tutubusin kita. Matandang ginang, pakinggan mo ang sarili mo. Tao pa ba ang sinasabi mo? Kailangan mong magbayad sa mga mali mo. Ang utang ay dapat bayaran dahil iyon ang tama. Sumama ka na sa akin. Subukan mong hawakan siya at siguradong parurusahan kita. Ipagtatanggol mo ba ang babaeng iyan? Bakit hindi mo muna itanong kung sino ang kinakalaban mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Alice. Ang boss ko ay si Shengtian Casino, ang tanyag na si Divine Calculate. Ang nag-iisang si Kesan Liang. Naglakas loob kang baliin ang kamay ko. Humanda ka na. Tapos ka na. E di sabihin mo sa boss mo na pumunta rito at humarap sa akin. Kumain na tayo? Boss, sa Silver Collar Restaurant, may naghahanap ng gulo. Opo. Hintayin mo lang ang boss ko, tapos ka talaga. Wu Tian. Bakit ka ba nakikialam? Ikaw mismo ang humanap ng gulo sa halimaw na iyan. Pagdating ng oras, huwag mo akong idadamay sa kamalasan mo. Lola, bakit naman po kayo ganyan magsalita? Tumahimik ka. Kung sumunod ka lang at nakipagkita kay Guziken, ang binigay niyang dote ay sapat na para makabawi ako sa mga talo ko. Pero dahil pinilit mong sumama sa lalaking ito, nawala ang lahat sa akin. Wutian, umalis na tayo. Sandali, kayo ang dahilan kung bakit nandito sila. Pag umalis kayo, paano na ako? Kayo po ang humanap ng gulo sa kanila. Tapos ngayon kami pa ang may kasalanan? Pinalaki kita ng maraming taon. Kaya ngayong araw, magbayad ka ng utang para sa akin. Anong masama doon? Tigil. Tatakas ba kayo? Huwag na kayong umasa. Kung gusto ko talagang umalis, ang isang hamak na utusang katulad mo ay hinding-hindi ako mahahadlangan. Sino naman ito? Dapat nirerespeto mo ang may-ari ng asong iyan. Parang masyado mong niliit ang pangalan ko, si Kesan Liang. May lakas ka ng loob na saktan ng mga tauhan ko. Bata, sa tingin ko ay wala ka ng halaga sa mundo. Boss, kailangan tulungan mo ako laban sa kanya. Wala kang silbi, hindi ka makapanalo, kaya nagpapagamit ka sa akin. Pinapahiya mo lang ang pangalan ko. Layas. Bata, may lakas ka ng loob na saktan ng mga tauhan ko. Saan ka ba nanggaling? Kung may pera, tumutuloy sa hotel. Kung walang pera, sa kalsada natutulog. Dito sa lugar ng lungsod ng Zhenhai, kung saan ko gustong pumunta, doon ako pupunta. Bata, napakaangas mo ah. Ano na? Pwede na ba kaming umalis ngayon? Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng kaunti, ay matatakot na ako sa iyo. Kapag hinayaan kitang umalis ngayon, ako na si Kesan Liang ay paano parerespetuhin dito sa lungsod ng Zhenhai. Sa susunod, Ano bang gusto mong mangyari? nakilala ako bilang Divine Calculator dahil sa aking mga kamay. At galing sa sugal. May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Matagal nang walang kahit na sino ang may lakas ng loob. Nahamunin ako sa isang pusta? Hinahangaan ko ang iyong lakas ng loob. Mukhang may ibubuga ka nga. Gawin natin ganito. Kapag nanalo ka sa akin, ang kasunduan ng babaeng ito at ang titulo ko bilang Divine Calculator ay ibibigay ko sa iyo ng kusa. Pero kapag natalo ka, ang mga buhay ninyong tatlo ang magiging kabayaran. Wala akong pakialam sa walang kwenta mong titulong Divine Calculator. Wala akong interes dyan. Ang tanging gusto ko ay ang pagbayarin ka. Hahaha, sige. Gagawin nating taya ang ating buhay. Kung sino man ang matalo, siya ang mawawala. Paano mo gustong makipaglaro? Kahit ano. Kahit anong paraan pa yan, hinding-hindi ako matatalo. Sige, simulan natin sa simple. Pero ito ang pinakapeligroso, ang paghula ng puntos. Huwag mong sabihing dinadaya kita. Paunahin kitang humula. Hulaan mo ang 2 na puntos dahil ang mga puntos ni Kesan Liang ay laging pinakamataas po. Pauunahin mo akong humula? Baka gusto mong mawalan agad ng pagkakataong makabawi. Ikaw na muna ang maunang humula. Hahaha, sige po, hindi na kita pagbibigyan. Siguradong sigurado akong ang parusang ito ay mapupunta sa iyo. Ang hula ko. 2. Patay na. Tapos na tayo. Ikaw na malas na bata ka. Bakit mo hinayaang si Kesan Liang ang maunang humula? Ang hula ko naman ay 0. Alam mo ba talaga kung paano maglaro? Paano magiging 0 ang dice? Mukhang gusto mo na talagang matapos ang buhay mo. Ahaha. Talagang 0 ang lumabas. Paano niya iyon nagawa? Nandaya ka. Sa sugal,
Bahagi talaga nito ang panlilinlang. Kesan Liang, ilang taon ka na sa mga kasino, di mo naman siguro kailangang ituro ko pa to sa'yo? Hindi ako papayag. Kesan Liang, ayaw mo lang aminin na talo ka na. Usapin ito sa pagitan namin dalawa. Kapag sumagot ka pa ng isa, tatapusin kita. Talo ka na pero hindi ka pa rin sumusuko? Kung balak mong hindi magpatalo, mukhang kailangan pa kitang paglaruan ng matagal. Nandaya ka lang kaya ka nanalo, hindi ko ito matatanggap. Kung gusto mo talaga akong pagbayarin, siguraduhin mong matatalo mo ako ng patas at walang alinlangan. Sige, tatalunin kita hanggang sa wala ka nang masabi. Lumang patakaran, lumang laro pa rin. Pero metal na dice na ang gagamitin natin ngayon, titingnan ko lang kung paano ka padadaya. Hindi ko kailangang mandaya. Ang talunin ka ay napakadali lang. Ngayon, ikaw ang mag-alog at ako ang magbubukas. Ayan na. Hulaan mo na. 3 puntos. Sayang naman. Kesan Liang, mukhang hindi mo pa rin maililigtas ang sarili mo dahil mali ka na naman. Imposible. Ang mga tenga ko ay kailanman hindi nagkamali. Mandadaya ka. Ganyan talaga ang mga talunang hindi matanggap ang pagkatalo. Huwag mo na siyang patulan. Umalis na tayo. Tama. Tayo na po. Bilisan niyo po. Hanggat hindi pa natin natatapos ang laban, walang makaalis dito. 2 beses na kitang pinagbigyan pagkatapos mong matalo? Ano pa bang gusto mong mangyari? Ngayong araw, kailangang mayroong ibuhos na kalat dito. Andaya mo, manloloko ka. Hindi ako talo, hindi ko ito matatanggap. Kaya itutuloy mo pa ba? At isusugal ang sarili mo? Ngayong araw, iisa lang sa ating dalawa ang matitirang makakalabas dito. Sige, kung gusto mong matapos, pagbibigyan kita. Tatlong 6, panalo. Ngayon tingnan natin kung paano ka pa makakapandaya. Hemp, kahit na tama ang hula mo, anong magagawa nito? Akala mo ba? Dahil lang nahulaan mo, ay kusang isusuko ko ang sarili ko sa'yo? Bata, huwag mong kalimutan, lugar ko ito. Kaya kung tapusin ka na walang matitira kahit ano. Habang hindi pa ako nagagalit, umalis ka na agad. Maaari ko pang iwanan ang hamak mong buhay. Hahaha, wala nang takas pero ang lakas pa rin magsalita. Uy, sasabihin ko sa'yo, nagbago na ang isip ko. Papahirapan kita hanggang mawalan ka ng kakayanan. Matandang hukluban, itatali ko siya sa kulungan ng aso para magbantay. At para naman sa babae mo, meron akong ilang dosenang tauhan na hahayaang hamakin siya ng gusto. Hahaha. Putian, ang ganyang klase ng basura, hindi na nararapat pang hayaang mabuhay. Tama, tapusin mo na siya agad. Talagang ikaw mismo ang gustong matapos? Hindi ka na talaga mapipigilan. Euro, tara na. Sandali. Huwag mo na kaming sundan, dahil kung hindi, pagbabayarin kita. Naku, aywan ko sa inyo. Wala rin akong ganang sundan kayo. Kesan Liang, hindi ko hahayaang mauwi sa wala ang lahat. Tandaan nyo, gagawin ko ang lahat para makuha ulit. Ang lahat ng bagay na nakuha nyo sa akin, babalik silang lahat sa akin. Walang hiya kayo. Joe? Chen? Yewutian, pagtatapos kita. Joe Chen, bakit hindi ka nalang manatili sa iyong Black Triangle at maging isang masayang amo doon? Anong ginagawa mo rito? Yewutian, napaka-hipokrito mong tao. Pagbayaran mo ang 72 buhay na nawala sa pamilyang Zhao. Anong sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Yewutian, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Hindi ba't ikaw ang nag-utos kay Bayalin na ubusin ang pamilya ko sa pamilyang Zhao? Wala akong inuutusang kahit sino na gumawa ng ganoong kasamaan. Ang nangyari sa pamilya mo sa pamilyang Zhao ay walang kinalaman sa akin. Oo nga, siguradong may pagkakamali lang sa mga nangyayari. Nitong mga nakaraang araw, kasama ko lang siya palagi. Kasalanungalingan, si Bayalin ay sumusunod sa iyo bilang amo. Bukod sa iyo, sino pa ba ang pwedeng mag-utos sa kanya? Inamin na niya, siya si Meng Po. At ikaw naman si Prison Lord. Ginamit mo ang Yama Order para utusan siyang ubusin ang buong pamilya ko. Totoong nasa akin ang Yama Order, ngunit ang insidenteng iyon ay hindi galing sa utos ko.
May kasalanan ang pamilyang Joe sa batas. Pero hindi kailangang ubusin ang lahat, hindi ako ganong kalupit, at walang puso. Ang mga kasinungalingan mong yan ay sabihin mo na lang sa aking yumao na mga Joe. Dapat ka nang mawala. Hindi kita mapapaliwanagan ngayon, pero kapag kumalma ka na, malalaman mong totoo ang sinasabi ko. Sige, magpanggap ka pa. Ang planong tapusin ang aking pamilyang Zoe ay matagal mo nang pinag-isipan, di ba? Una, ginamit mo ang Yama Order para nakawin ang ari-arian ng pamilyang Zoe ko. Pagkatapos ay kinuha ang lakas ko para gawin akong inutil at sa huli ay pinanood mo sa akin na maubos ang aking pamilyang Zoe habang wala akong magawa. Yewutian, napakasama mo. Joe Chen, huwag mong gamitin ang paningin mo sa isang masamang tao para husgahan si Wutia. Hindi siya ganyang klaseng tao at hinding-hindi niya gagawin ang ganyang mga bagay. Nakakasuka. Dahil lang ba ito sa sumama ako sa sekte ng 6 na Diyos at tinalikuran siya bilang pinuno? Ngayon, nakikita ko na tama ang ginawa ko. Ang katulad niyang amo ay hindi karapat-dapat sa katapatan ko. Kung kanino ka sasama, ay desisyon mo. Basta't wala kang gagawing masama, hindi kita pakikialaman. Sa mga sinasabi mong, yan, naniniwala ka ba sa sarili mo? Ngayong hindi ako makagalaw at dahil wala akong lakas, maya-maya lang ay paparusahan mo na ako, di ba? Umalis ka na. Tungkol sa pagkaubos ng pamilyang Zhao, imbisitiyahan ko ang lahat para patunayang wala akong kasalanan. Patutunayan mong wala kang kasalanan. Gusto mo lang maghanap ng mapagbibintangan o baka naman sisirain mo ang mga ebidensya. Wala nang dahilan pa para magpaliwanag sa iyo ngayon. Kapag nalaman ko na ang katotohanan, lalabas at lalabas din ang lahat. Yewutian, ang ginawa nyo sa pamilya ko ay hindi ko mapapatawad. Hanggat buhay ako, lalabanan kita hanggang sa huli. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi ako nagkakamali, mayroong nagpanggap na ako para mag-utos sa iba at ubusin ang pamilyang Joe. Anong sabi mo? Pinapagawa mo ako para sa mga tao ni sekte ng 6 na Diyos ng parang aso? Yang Master Gu, mali ang sinasabi mo. Hinahayaan ko ang Lord ng Bilangguan na magsilbing aso ng sekte ng 6 na Diyos. Liu Ziyuan, binibigyang kita ng mukha ha? Gusto mo akong magpanggap na Lord ng Bilangguan at lumuhod sa harap ni sekte ng 6 na Diyos para sambahin siya ng ganoon? Yang Master Gu, huwag kang magalit. Lahat ng mga Lord ng Bilangguan ay may suot na maskara. Walang sinumang may pakialam kung sa likod ng maskarang iyan ay si Yang Master Gu o si Yewutian. Anong kinalaman nito kay Yewutian? Nalaman na ng mga tao ni sekte ng 6 na Diyos na si Yewutian ay ang matagal nang nawawalang Lord ng Bilangguan. Ano? Siya ang Lord ng Bilangguan? Sa tingin ko, si Yang Master Gu ang mas nararapat na maging Lord ng Bilangguan. Kung sa pagkakataong ito ay matapos natin ng maayos si Yewutian, ang pagpapanggap mo bilang Lord ng Bilangguan ay maaaring maging totoo. Yang Master Gu, sa tingin mo ba ngayon na ang pansamantalang pagluhod kay sekte ng 6 na Diyos ay isang kawalan? Nararamdaman pa rin ba ni Yang Master Gu na ang pansamantalang pagsuporta kay sekte ng 6 na Diyos ay isang malaking kawalan? Para sa isang taong may dakilang tadhana, kailangang munang subukan ang kanyang kalooban at patatagin ang kanyang katawan. Kung ito ang kailangan para maging pinuno ng piitan, ang kaunting sakripisyong ito ay kaya kong tiisin. Matandang ginang, huwag kang mahiya, uminom ka lang po. Sige. Superintendent Liu, bakit mo ba ako pinatawag ng ganito kabilis? Anong mayroon? Wala namang gaanong problema. Di ba't napila itong binti ko? Gusto ko po sanang hilingin sa inyo, matandang ginang, na tulungan akong magpakalat ng balita. Balita? Anong klaseng balita? May malalim na koneksyon si matandang ginang sa Genhai at sa lahat ng mga makapangyarihang tao. Gusto ko po na ipaalam ni matandang ginang sa lahat ang tungkol sa pagsanib ng pinuno ng piitan kay sekte ng 6 na Diyos. Ikwento niyo ito sa pandinig ng bawat makapangyarihang tao. Ano? Si Prison Lord ay pumanig kay sekte ng 6 na Diyos? Totoo ba iyan? Tingin niyo ba magsisinungaling ako? Kahit sino na lang mula sa amin sa sekte ng 6 na Diyos ay kayang mag-utos kay Prison Lord ngayon. Hindi siguro? At bakit naman hindi? Tumangging sumunod si Wu Chang kay Prison Lord at hindi sumama sa sekte ng 6 na Diyos, kaya hinuli ko siya. At ngayon ay gagawin siyang babala sa lahat dito. Ay nako, yang si Wu Chang, bukod sa pagiging malupit, ay napakabilis din mawala. Ang mahuli siya, napakagaling niyo talaga sa Brother Ziyuan. Sa utos ni Prison Lord para hulihin ang isang hamak na si Wu Chang. Sa tingin niyo ba makakatakas pa siya? Ipasok siya rito.
Lumuhod ka! Hindi ikaw si Prison Lord. Sino ka ba talaga? Magsalita ka pa ng isa. Tatapusin ko na ang buhay mo at lilinisin ang dumi sa grupo. Mahusay ang pagtama. Ganyan talaga dapat ang trato sa traidor na hindi marunong sumunod. Heto, gamitin mo ito. Ah, Hahaha. Oh, Wuchang. Noong nanggugulo ka sa kasalan ni Pamilyang Liu, hindi mo inakalang hahantong ka sa ganito, di ba? Hahaha. Sige, tamaan nyo pa. Tapusin na siya. Bilang paghihiganti para sa anak ko at para gumaan ang loob ko. nandito na si Prison Lord. Siguradong tatapusin niya kayong lahat. Anong sabi niya? Wala akong narinig. Prison Lord, may nararamdaman ka pa ba sa dati mong mga tauhan? Masyadong mahina ang birada mo. May lakas pa siyang magsalita. Kung ganoon, bibigyan ko siya ng dahilan para manahimik. Wala na siya? Masyadong madali ang pagkawala niya, masyado siyang pinagbigyan. Hindi namin hahayaang matapos siya ng ganoon lang kadali. Matandang ginang. Ngayon alam mo na kung sino sa pagitan ni na sekte ng Anim na Diyos at Prison Lord ang tunay na nasusunod. Prison Lord, kanina ko pa napapansin na parang iba ang boses mo. Hindi ikaw si Ye Wutian. Sino ang nagsabi sa iyo na si Ye Wutian ay si Prison Lord? Mismo siyang nagsabi sa akin na si Ye Wutian ang tunay. Matandang ginang, huwag kang pauto sa kanya. Alam ng lahat na ninakaw ni Ye Wutian ang Yama Order at nagpapanggap lang siya bilang si Prison Lord. Isa siyang impostor. Impostor? Isang huwad lang pala ang nangahas na magmalaki sa harap ko. Kapag nahuli ko siya, papakain ko talaga siya sa mga aso. Ganyan nga. Dahil alam na ni Matandang Ginang na kumampi na si Prison Lord kay sekte ng Anim na Diyos, ikasat nyo na agad ang balitang ito. Huwag kang mag-alala. Sa pagpapakalat ng chismis, ako ang pinakamagaling. Wuchang, bilang ang pinuno na pinangakuan mo ng katapatan, ako mismo ang nagparusa sa iyo. Bakit ayaw mo pa ring sumanib sa sekte ng Anim na Diyos? But wait, inakala mo bang mahina rin ako gaya nyo para pumanig sa basurang sekte ng Anim na Diyos na yan? Ginoong Wuchang, dahil determinasyon mo na talagang sumunod kay Ye Wutian sa kapahamakan, ibibigay ko ang gusto mo. Yang Master Gu, umpisahan na yan. Hinihintay ko lang na sabihin mo yan. Wuchang, marami ka ng tinapos na buhay. Naisip mo ba na darating ang araw na mawawala ka na rin? Maghanda ka na para sa huling hantuman mo. Basura. Sige, saktan mo ako. Kapag dumating ang pinuno, tiyak na pagbabayarin kayong lahat. Kung gayon, sa kabilang buhay mo na lang hintayin ang pinuno mo. Tapusin na siya. Kaibigang Wuchang, ito na ang huli mong hantungan. Subukan niyo siyang hawakan at sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Ye Wutian, nagawa mo talagang makapunta rito. Ang mahanap ang mga basurang tulad nyo ay hindi mahirap na gawain para sa akin. Ano naman kung nahanap mo kami? Nasa kamay ko si Wuchang. Kung magtatangka kang gumawa ng anumang maling hakbang, tatapusin ko siya. Pinuno, huwag niyo akong alalahanin. Sinira nila ang inyong dangal. Parusahan sila. Sige, tapusin. Tingnan natin kung may lakas siya ng loob. Ye Wutian, bukod sa pananakit sa mga binti ko at pagbulag sa mga mata ko, ano pa ang kaya mong gawin sa akin? Gusto mo bang saktan pati ang mga braso ko? Mukhang nagbibigay ka ng bagong ideya kung paano ka parusahan. Subukan mo pang galawin ako? Gusto mo bang tuluyan ko na ang sarili ko? Kapag wala na ako, hindi na rin mabubuhay ang anak mo. Tatantanan ang sarili? Habang buhay ka nang naging duwag? May lakas ka ba ng loob? Bakit? Nais mo bang gamitin ang buhay ng anak mo para sumugal? Wala akong oras para sikasuhin ang isang tulad mong lumpo. Unang-una muna kitang parurusahan ng matindi para ihanda ang daan mo. Gu Zichen, nagpanggap ka bilang pinuno ng bilangguan? Sinisira mo ang pangalan ko? Paano mo gustong maparusahan? Ye Wutian, nais mo ba talagang makitang maparusahan ng malubha si Wuchang sa harap mo? Aking pinuno, walang halaga ang buhay ko. Sa susunod na buhay, ay kapatid pa rin ang turing ko sa inyo. Prison Lord, hindi mahalaga ang buhay ni Wuchang. Sa susunod na buhay, magkapatid pa rin tayo. Narinig mo ba? Ang buhay niya ay hindi banta sa akin. Ngayong araw, tapos ka na. Sige, tatapusin ko rin siya para may makasama ka pag nawala ka na. Wuchang. Napakadali mo talagang utuin. Ilang salita ko lang ay nawala ka na sa sarili. Ang mga katulad mo, pero tingin ko, ang tapusin ka mismo ay mas masarap sa pakiramdam. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayaw mo pang mawala? Kung ganoon, ay bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita itumba. Nilibre pa nga kita noon. Ang dahilan na yan?
hindi ako kontento. Aray. Liu Ziyuan, may kailangan pa tayong tapusin? Saan ka ba nagmamadaling pumunta? Aray. Wutian. Basta't nasa katawan pa ng anak mo ang sumpa ng blood puppet, hindi mo ako magagalaw. Tama ka. Hindi nga kita matatapos, pero hindi ibig sabihin yan ay hindi na kita pwedeng parusahan. Ikaw, anong balak mong gawin? Hindi ba sabi mo kanina na gusto mong mawala na lang? Alang-alang sa anak ko, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Kaya naman, patatahimikin ko ang iyong dila. Young Master Yuzu, parang awa mo na. Huwag mo akong saktan. Patawarin mo na ako. Wuchang, ang pagtanggal ng dila ay ang pinakamagaling mong gawin. Ipinapaubaya ko na siya sa'yo. Sa mga ganitong klase ng tao, hindi sapat ang basta dila lang. Sa tingin ko, dapat ay tanggalan din siya ng mga ngipin. Wuchang, busalan mo ang taong iyan. Dahil dyan ka naman magaling, bahala ka na sa kanya. Para sa taong ito, hindi sapat ang basta busalan lang. Tingin ko ay dapat siyang parusahan ng matindi. Basta't manatili siyang buhay, kung anong gusto mong gawin, nasa sayo na iyon. Bakit ka sumisigaw? Parusa pa lang iyon sa ginawa mo. Muntik na akong mawala dahil sa inyo. Pinuno, maawa po kayo sa akin. Sasabihin ko na po kung nasaan ang Bloodling Z. Galit ako sa mga taong bitin kung magsalita, iyong pinaghihintay ako. Ituloy mo. Ay. Nasa Black Triangle kay Mansyong Zhou, ang Bloodling Z. Nasa Mansyong Joe ba talaga si Bloodling G? Hindi mo ba ako niloloko? Haha. Sa ganitong lagay ko pagkatapos nyo akong pahirapan, kahit bigyan nyo pa ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi ko pa rin kayo magagawang linlangin. Sige. Mukhang may pakinabang pa ang mga ngipin at ang dila mo, kaya hahayaan ko munang manatili iyan sa'yo. Prison Lord, walang katotohanan ang lumalabas sa bibig ng matandang ito. Hindi tayo dapat maniwala sa kanya. Pangako, sumusumpa ako. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Kung may kahit isang kasinungalingan sa mga ito, tapusin nyo na ako. Kung totoo man o hindi ang mga sinasabi niya, ako na mismo ang magpapatunay. Ipaalam kay Meng Po. Maghanda sa pag-alalay, kailangan kong pumunta sa Black Triangle. Paano naman siya? Bahala ka na sa kanya. Kapag wala akong nahanap na Bloodling G sa Mansyong Zhou, parurusahan kita at ipakakain ko ang dila mo. Sa mga aso. Dati, ang pamilya ni Pamilyang Zhou ay isa sa pinaka-impluensyadong pamilya sa Black Triangle. Hindi ko aakalain na ngayon ay magiging ganito sila kalungkot at kawawa. Matapos mapabagsak ang pamilyang Zhou, ay napabayaan na ang kanilang bahay at nanakawan na ito ng mahigit 10 beses. Naku, kung nanakawan na to ng 10 beses, kahit pa ang Bloodling Z ay nandito talaga, siguradong nakuha na ito ng ibang tao. Magpapadala po ako agad ng mga tauhan para hanapin ito. Sandali, may itatanong ako sa'yo. Tungkol, sa nangyari sa pamilyang Zhou, ikaw ba ang nag-utos sa iyong mga tauhan na gawin iyon? Hindi po. May gumamit lang ng pangalan ko para gawin ang bagay na iyon. Sana nga ay hindi ikaw. Dahil kapag nalaman ko sa huli na ikaw pala ang may gawa. Sino iyan? Huwag kang magtago sa dilim, itaas mo ang iyong ulo, ipakita mo kung sino ka. Wutian, sa wakas ay dumating ka rin. Ginoong Prison Lord, mukhang maayos ka pa rin hanggang ngayon Zhou Guangxiong, ikaw ba yan? Hindi ka pa ba nawala? Kung si Ginoong Prison Lord ay nandito pa, paano naman ako mawawala? Nang ganoon lang. Kaya pala, pakana nyo to ni Liu Jiyuan? Gumawa kayo ng patibong para sa akin? Sinadya nyo talaga akong dalhin dito, di ba? Tama ka. Kapag tinapos na kita rito sa lugar na ito, walang makakaalam. Mukhang tauhan ka rin pala ni Sekte ng 6 na Diyos. Tatapusin kita. Hindi lang dahil sa tauhan ako ni Sekte ng 6 na Diyos. Ang kailangan ko ay ang lakas mo. Kapag ginawa kitang tauhang walang kaluluwa, mabubuhay ako habang buhay at magiging pinakamalakas ako sa lahat. Kaya dahil lang doon, nagawa mong saktan ang mahigit 20 katao sa pamilya-pamilyang Zhou?
Daig mo pa ang isang hayop? Ginusto nila iyon. Nais ko lang sanayin ang kapangyarihang ito, pero pinipigilan nila ako at sinasabing isa itong masamang gawain. Balak pa sana ng ina ni Zhou Chen na isumbong ako sa tanggapan ng gobernador. Kaya kinailangan ko silang paalisin sa mundo, wala na akong ibang mapagpipilian. Eksakto. Mapupuksa ko rin ang pamilya ng pamilyang Zhou at isisi ang lahat sa iyo. Si Zhou Chen? Bakit mo siya pinatawad at hinayaang makaligtas? Hindi ko man gusto ang wala kwentang anak na iyon. Siya lang ang natatanging anak ng pamilya. Pamilyang Zhou, kailangan niyang magpatuloy ng aming lahi. Pero ayaw ko namang alamin niya ang totoong nangyari. Kaya kailangang ang lahat ng galit sa pagkawala ng pamilya ay ibuntun niya sa iyo. Prison Lord, pabayaan mong hulihin ko siya at ipakita sa lahat ang kanyang mga krimen. Haha, munting dalaga. Sa tingin mo ba ay mahuhuli mo ako? Bitawan mo siya. Ako naman talaga ang gusto mong tapusin, kaya ako ang harapin mo. Ano ngayon? Nag-aalala ka ba sa kanya? Kung gusto mong manatiling ligtas ang buhay niya, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Bingi ka ba? Narinig mo ba ang sinasabi ko? Sige, anong gusto mong gawin ko? Ngayon din, sa mismong harap ko ay lumpuhin mo ang mga braso mo. Prison Lord, wag. Sige, ako na mismo ang gagawa nito sa sarili ko. Wala ka ng bihag ngayon? Paano ka nalalaban sa akin? Zhou Guangxiong, oras na para magbayad ka? Nakachamba ka lang sa pagkakataong ito? Ang buhay ko, hindi mo basta-basta makukuha. Ang buhay mo. Kung hindi niya kayang kunin ang buhay mo, paano naman ako? Ikaw na anak na walang utang na loob, balak mong tapusin ang tatay mo. Ikaw na anak na suwail, balak mo pa ba akong saktan? Kung hindi lang dahil sa ako ang nag-iisang anak ng pamilyang Zhou, siguradong matagal mo na akong kinalimutan. Bata pa lang ako. Ang nanay ko lang ang tanging nag-alaga sa akin. Pero ikaw, para lang sa lintik na pag-iensayo ng blood puppet, ay hinayaan mong mawala ang aking ina. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana pala, noon pa lang ay tinapos na rin kita. Tay, panahon na para magbayad ka at samahan ang aking ina. Ngayong lumabas na ang katotohanan, at ikaw na lang ang natitira sa pamilyang Zhou. Zhou Chen, sa totoo lang ay hindi naman masama ang iyong loob. Maaari kong isaalang-alang na payagan kang muling magsilbi bilang tagapangalaga ng Black Triangle upang muli mong maitatag ang pamilyang Zhou. Zhou Chen, maaari kong palagpasin ang pagkakamali mo ng pag-iwan sa akin at pagsama kay sekte ng 6 na Diyos. Basta't sumumpa ka ng katapatan sa akin, maaari kong ibalik ang lahat ng lakas at kakayahan mo upang muli kang maging tagapagtanggol ng Black Triangle. Wala na akong kahit ano. Kaya para saan pa ang titulong tagapagtanggol? Pumunta ka lang sa dungeon kapag nagbago ang isip mo. Ititira ko para sa iyo ang pwesto ng tagapagtanggol. Pasensya na at binigo ko ang prison master. Pero hindi ako pupunta sa iyo. Oh, nga pala, Ye Wutian. Ang nanguna sa paglusob sa aking pamilyang Zhou noong araw na iyon ay ang nasa likuran mo. Bakit? Bakit mo ako trinaydor? Bakit? Ang tanong na iyan ay naitangi ko na rin sa dating prison master. Bakit? Bakit mo ako trinaydor? Bakit ka mo? Ang tanong na iyan ay itinanong ko na rin sa dating pinuno ng bilangguan. Ibinuhos ko ang lahat para sa kanya at handang ibigay ang buhay ko. Bakit hindi niya sa akin ibinigay ang posisyon at sa halip ay ibinigay sa iyo na isang basurang hamak lamang sa kulungang ito? Gusto mo bang malaman ang sagot? Sasabihin ko sa iyo. Dalian mo na ang pagsasalita dahil may lason ang dulo ng patalim ko. Kapag kumalat na ang lason sa katawan mo, wala ka ng pagkakataon na magsalita pa. Dahil nakita ng dating pinuno ang tunay mong pagkatao, may masama kang balak at ngayon ay lumabas na ang tunay mong kulay. Hahaha, dapat unahin ang sarili bago ang iba.
Dahil lahat naman tayo ay may itinatagong kasamaan, di ba? Ibigay mo sa akin ang Yama Order para tapusin ko na ang paghihirap mo. Ibibigay ko sa'yo ang Yama Order? Pero sa tingin mo ba, ay kaya mo tong kontrolin? Isang medalya lang ito, bakit ko naman hindi ito makokontrol? Na't wala ang tunay na turo ni Prison Lord? Hindi mo mapapasunod ang Yama Order? Walang silbi ang iyong mga plano. Kahit hindi ko ito makontrol, punong-puno ng mga eksperto sa sekte ng 6 na Diyos, mayroon at mayroong makakagawa nito. Ano bang binigay sa iyo ng sekte ng 6 na Diyos? Para ipagkanulo mo ako at itaya ang buhay mo? Isang buhay para sa isang syudad. Nangako sa akin si Sect Master ng 6 Gods na kapag natapos na kita, gagawin niya akong Prison Lord ng lungsod ng Genhai para ako ang maghari rito. Para lang sa mga iyon? Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga iyon? Dumadagundong na kulo. Nakita mo na ba? Ang buhay ni Prison Lord ay hindi basta-basta makukuha ng kahit sino. Inubos mo ang lakas mo para lang sa kidlat, nasugatan mo man ako, pero wala ka na ring pag-asa dahil sa lasong nasa katawan mo. Ang tadhana ko ay hindi kayang idikta kahit ng langit. Ngayong araw, ako ang magiging langit mo. Prison Lord, Prison Lord. Nandyan na ang tulong ko, hindi mo na ako matatapos. Huwag kang masyadong magsaya. Kumalat na ang lason sa katawan mo. Wala nang sinumang makakapaglitas sa iyo. Prison Lord. Prison Lord, nasaktan po ba kayo? Yuling, ginagamit ko ang swerte ko para kontrolin ang lason at hindi ako makagalaw, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pero hindi po ako marunong manggamot. Paano po kita maililigtas? Hahanapin ko na lang po ngayon si Himalayan na manggagamot na Tang. Siguradong makakahanap siya ng paraan. Hindi na aabot. Masyadong matindi ang lason, hindi ko na kayang magtagal. Ngayon, gawin mo lang ang sasabihin ko. Siguradong magagawa natin ito. Prison Lord, sabihin niyo po. Sunugin mo ang Lord's Decree. Ano po? Susunugin ang Lord's Decree? Tama. Ang alam lang ng mundo ay isang mahalagang kayamanan, ang Lord's Decree. At ang sino mang may hawak nito ay kayang utusan ng lahat, ngunit hindi nila alam na ang pinakamalakas na kapangyarihan ng decree ng Hari ng Kamatayan ay ang kakayahan nitong baguhin ang buong pagkatao ng isang tao at muling ibalik ang buhay ng sinuman. Prison Lord, naniniwala po ako sa inyo. Prison Lord, inumin niyo na po ito ng mabilis. Sa kasamaang palad, wala na ang decree ng Hari ng Kamatayan sa mundong ito. Kung wala na ang decree, wala na rin ang Prison Lord. Hindi. May decree man o wala, kayo pa rin ang Prison Lord sa aming mga puso. Kahit wala na ang decree, ang mga tapat ay mananatiling tapat. Kahit nandyan ang decree, ang mga taong traidor ay magta-traidor pa rin. Mabuti, kapag bumalik na ang lakas ko, sama-sama nating tatapusin ang grupo ng mga walang utang na loob na iyan. Prison Lord, kamusta na po ang pakiramdam nyo? May pambihirang lakas, ang Yama Order, at tuluyan na itong nakiisa sa aking katawan. Lumakas ang aking kapangyarihan ng higit sa 10 beses, kaya hindi na mahirap alisin ang kakaunting lason na ito. Napakaswerte ko at tinulungan ng langit ang aking amo. Siya nga pala, paano mo nahanap ang lugar na ito? May kasalanan si Yuling, hindi ko agad nakita ang totoo. Hinihiling ko sa Prison Lord na ako ay parusahan. Yuling? Ikaw ang nagligtas sa aking buhay ngayon, kaya hindi mo na kailangang yumuko ng ganyan sa harap ko. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? 3 araw na ang nakalipas. Nadiskubre ko na gumagamit ang lolo ko ng dugo ng tao para diligan ang Blood Lingji at gumagamit ng mga buhay na tao para sa pagsasanay ng masamang blood puppet. Doon ko lang nalaman na ang lolo ko pala ay ang pinuno ng sekte ng 6 na Diyos. Ano? Sinasabi mo na ang lolo mong si Yu Jiangqi ay ang pinuno ng sekte ng 6 na Diyos? Opo. Mula noong bumalik kayo sa Genhai hanggang sa lahat ng nangyari sa araw na ito ay plinanong lahat sa ilalim ng kanyang kamay. Siya pala ang may kinalaman sa likod ng lahat ng ito. Nasaan siya? Nasa headquarters ng sekte ng 6 na Diyos. Pinuno, sinaktan ako ni Yewutian at nawasak ang lahat ng daluyan ng aking enerhiya. Sumasamo po ako na iligtas niyo ang aking buhay.
Simpleng bagay na ito ay hindi mo pa nagawa ng maayos. Ililigtas kita? Aksaya lang iyan sa aking lakas. Ngunit, malala ang tama ng lason kay Ye Wutian. Kahit hindi ko man napugot ang kanyang ulo, siguradong wala na siyang kawala. Ibig mong sabihin, wala na siya? Siguradong wala na po siya. Siguradong tapos na siya. Po? Hanapin mo siya saan man siya naroon. Mapabuhay man o wala na. Ang mga salitang iyan, ilang beses mo pa ba gustong ulit-ulitin ko iyan sa iyo? Kung kailangan nyo talagang makita ang kanyang labi, pinuno ng sect, hahanapin ko siya ngayon din, para tuluyan na siyang tapusin. Wag na, papunta na siya rito. Ano? Lalong lumalakas ang kanyang enerhiya at papalapit na ang matinding panganib, malapit nang dumating si Ye Wutian. Imposible. Walang lunas sa espesyal na lason ko rito sa Bai family. Walang sinuman ang nalason. Nananatili pa ring humihinga. Kung ganoon, kung wala nang dapat pang humihinga, bakit buhay pa rin ang Ye Wutian na iyan? Ako. Ibig bang sabihin ay hindi tao si Ye Wutian, kundi isang Diyos? O baka naman hindi talaga siya nalason. Hindi kaya ito ay isa lamang gawa-gawang kwento para lang makakuha ka ng gantimpala mula sa akin? Pinuno ng sect, maniwala po kayo sa akin. Nasaktan ko po talaga siya, at totoong nalason din siya. Hahaha, maniniwala sa'yo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dati ka namang tao ni Ye Wutian. Pinuno ng sect. Ginawa ko po ito sa harap niyo mismo, ang sumumpa ng katapatan kay sekte ng 6 na Diyos. 6. Ang mga katulad mo ay hindi tapat, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Kung nagawa mong traidorin si Ye Wutian ngayon, siguradong magagawa mo rin akong traidorin bukas. Pinuno ng sect, kailangang maniwala po kayo sa akin. Hinding-hindi ko po kayo magagawang traidorin. Hahaha, magtitiwala ako sa'yo. Sigurado ako na ang sinabi mong yan ay nasabi mo na rin kay Ye Wutian noon, di ba? Ano pa ba ang dapat kong gawin para magtiwala ka sa akin? Hehehe. Simple lang para magtiwala ako sa'yo. Maging tauhan ko. Ibigay mo ang iyong lakas at alaala. At isama ang mga ito sa katawan ko, sa ganoong paraan malalaman ko kung niloloko mo lang ba ako. Yu Jiangqi, naging tapat po ako sa inyo. Hindi niyo po maaaring gawin ito sa akin. Maraming tao ang tapat sa akin. Sino ka sa akala mo? Sa tingin ko sa'yo, isa ka lang instrumento para sa pagsasanay ko ng aking kapangyarihan. Yu Jiangqi, hahanapin pa rin kita at paparusahan balang araw. Ehehehe. Wala nang matitira sa'yo dahil ang kaluluwa ng alipin ko ay hindi na kailanman makakapunta sa kabilang buhay. Ang lakas ng isang babae, napakasarap sa pakiramdam. Hahaha. Yu Zhangqi, dumating na ang huling sandali mo. Yuling, isa ka talagang mabuting apo sa akin. Nagdala ka pa talaga ng ibang tao para tapusin ang lolo mo? Ang pananakit sa iba at ang paggawa ng masama. Wala akong lolo na katulad mo. Mabait kong apo, pumarito ka sa iyong lolo. Mapapatawad ko pa ang malaking pagkakamali mo sa pagtataksil sa akin. Hahaha. Yu Jiangqi, mali ang sinasabi mo. Kung magmamakaawa ka sa akin ngayon, ay maaari ko pang isaalang-alang na alisin lang ang lakas mo at hindi ka tapusin. Hahaha. Napakalakas ng loob mong magsalita. Alam niyo ba kung ano ito? Blood Lingzi. Magaling kang kumilatis. Ginamit ko ang katas ng Blood Lingzi para mapalakas ang sarili ko. Ngayon, hindi mo na ako kayang talunin. Ang huling tao na nagkaroon ng ganyang kumpiyansa sa harap ko ay wala na sa mundong ito. Ang huling taong naging sobrang kumpiyansa sa harap ko ay wala na sa mundo ngayon. Hahaha. Hindi ako gumagawa ng bagay ng walang kasiguraduhan. Kung hindi, bakit pa ako nagpanggap na may sakit? Para linlangin ka na pagalingin ako? Nilinlang mo si Prison Lord para pagalingin ka? Para lang malaman ang tunay niyang lakas. Mahal kong apo, dahil diyan ay nakagawa ka ng isang napakalaking tulong. Napakawalang hiya mo. Dahil alam mo na ang tunay kong lakas, itigil na ang daldal at kumilos na tayo. Hindi na ako makapaghintay. Napagbayarin ka para sa lahat ng mga taong pinahamak mo. Huwag kang magmadali. Bago ako kumilos, hayaan mo ang aking blood puppet na makipaglaro muna sa inyo. Sige. Tapusin mo sila. Prison Lord, huwag mong hahayaan na makita ng matandang ito ang tunay mong lakas. Ang walang hiyang ito. Ipauubaya mo sa akin. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka? May lason sa kanyang kamay. Nagbabala ka pa.
Huli na ang lahat. Tapusin siya. Ibigay mo sa akin ang lunas. Wala akong gamot. Pero kahit meron man, hinding-hindi ko ibibigay iyon sa taong nagtraidor sa akin. Nararapat lang siyang mawala. Siya ay si Pamilyang Yu. Apo mo po siya. Ha. Mali. Siya ay isang pulot ko lang at hindi tunay na anak. Hindi siya bahagi ng Pamilyang Yu. Sa aking mga mata, siya ay isa lamang pira-pirasong tauhan na pwedeng itapon anumang oras. Ha. Prison Lord, pakiusap, huwag mo siyang luhuran. Wala siyang puso. Si Yufei na sarili niyang apo ay nagawa niyang parusahan ng malupit. Huwag kang mag-alala. Kapag naparusahan ko na siya, siguradong mapapagaling kita mula sa lasong iyan. Ha. Gusto mo akong tapusin? Inaakala mo ba na ako ay katulad ng pangalawang Zhou Guangxiong? Anong kalokohan ito? Wala akong oras na makipaglaro sa iyo. Pagkatapos kitang tapusin, kailangan ko pang bumalik sa aking mag-ina. Baka matakot ka na simula sa araw na ito ay maging biyuda na ang asawa mo at ang anak mo naman ay magiging isang batang wala ng tatay. Napakarami mong daldal. Ha. Tulad ng inaasahan ko, Ye Wutian. Hanggang diyan ka lang pala, tingnan mo ang gagawin ko. Yu Zhangqi, nawala na ang lakas mo at hindi mo na to maibabalik pa. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Ang kapangyarihan ko. Saan napunta ang kapangyarihan ko? Ito, anong nangyayari? Inakala mo ba talaga na ang tira ko kanina ay isang biruan lang? Ang suntok na iyon kanina ay tuluyan ng nagpasara sa daloy ng enerhiya mo. Wala ka ng silbi ngayon? Hindi. Wala ka ng bukas. Hindi ito maaari. Alam ko ang kakayahan mo. Wala kang sapat na lakas upang pigilan ang buo kong kapangyarihan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang lakas ko ngayon ay higit sa 10 beses ng lumakas. Ang tapusin ka ay parang pagpigalang sa isang langgam. Nasa mga kamay ko ang Bloodling G. At kapag nagtangka kang saktan ako, sisirain ko ito. At kapag wala na ito, mawawala na rin ang anak mo. Ha. Matandang hangal, wala ka na ngayong anumang lakas. Gusto mong sirain ang Bloodling Z? Pero, kaya mo ba talaga? Ha, hindi ako naniniwala. Gusto mo pa ring lumaban? Tapos ka na. Hindi ako makakatanggap ng ganito. Hindi ko ito matatanggap. Yuling, tara na. Bumalik na tayo sa Zhenhai. Hahanapin ko si Himalayan na manggagamot na tang para lunasang ang lason sa iyo.